Security! Paalisin niyo nga ang dalawang yan. Baka magnakaw pa. Sigaw na Silvana habang tinuturo ang matandang babae at ang katulong nitong si Lyra sa loob ng bangko. Natahimik ang lahat nung marinig ang boses ng katulong. Nanginginig pero matapang. Wala kang karapatang bastusin ang taong to. Tumawa lang si Silvana. Aba, nagtatanggol pa ang katulong sa kapwa pulubi. Nakakatawa. Ngunit nang yumuko ang matandang babae at tinakpan ng muka, napansin ng manager ang mamahaling relo na may initials na EV. At bago pa makapagsalita si Silvana, may huminto sa labas. Bumaba si Ethan, malamig ang mga mata. Explain this, Silvana. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang araw ay sumisikat na at ang maingay na ritmo ng buhay sa palengke ng San Alfonso ay nagsisimula ng bumilis. Sa gitna ng halo-halong amoy ng sariwang isda, gulay at matatamis sa tinapay, isang babae ang gumagalaw ng tahimik at may pamilyar na kaseryosohan. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt na koton at itim na pantalon. Bitbit ang isang matibay na bayong nangyari sa pinagsamang abaka. Para sa sino mang hindi nakakakilala sa kanya, isa lang siyang ordinaryong may edad ng mamimili. Isang ina na maingat sa pagpili ng bawat sangkap para sa hapunan. Ngunit ang mga matang nagmamasid sa kanya ay nagtataglay ng isang kwento. Isang kwentong tila hindi tugma sa kanyang mapagkumbabang panlabas. Siya si Doña Leticia Villaruel. Hindi pa nagtatagal ang pangalan ni Doña Leticia ay kasing kahulugan ng karangyaan at kapangyarihan. Siya ang matapang na babae na nagtatag at nagpatakbo ng Villaruel Logistics. Isang kumpanyang dating humawak sa halos 1/4 ng lahat ng kargamento na pumapasok at lumalabas sa bansa. Ang kanyang dating opisina ay isa sa pinakamataas na palapag ng isang skyscraper. At ang mga kasuotan ay gawa sa pinakamahuhusay na tela ng mga sikat na designer. Ngayon, ang kaniyang palasyo ay ang silid kainan, kung saan siya ay naghahanda ng kape at ang kanyang negosyo ay ang pagtiyak na ang mga kamatis ay hinog, hindi masyadong malambot at nabibili sa tamang presyo. Matapos ipaubaya ang operasyon ng kumpanya sa kanyang nag-iisang anak, si Ethan, pinili ni Doña Leticia ang isang buhay na payak at malayo sa ingay ng high society. Nay, tingnan mo si Buyas na to, bulong ni Lyra, ang kanyang matapat na kasama, habang ipinapakita ang isang malaking puting sibuyas. Ang ganda ng balat, sigurado ako matamis ang lasa nito. Si Lyra ay isang ulilang dalaga na pinalaki sa poder ng mga Villaruel. Nagsimula siya bilang isang simpleng utility maid sa mansyon noong 10 taong gulang pa lamang siya. Sa paglipas ng panahon, habang nakikita ni Doña Leticia ang tapat sa puso, sipag at kakaibang katalinuhan ng dalaga, ginawa niya itong kanyang personal na katulong at confidant. Higit pa sa isang empleyado, si Lyra ay itinuring na ni Doña Leticia na parang anak. Isang surrogate daughter na nagpuno sa bahagi ng puso niya na matagal nang naramdaman niyang walang laman. Ang ugnayan nila ay malinaw sa paraan ng kanilang pag-uusap. Walang formalidad, puno ng pagmamahal. Si Doña Leticia ay mahigpit, ngunit ang kanyang pagiging mahigpit ay laging nababalutan ng isang matamis na kabaitan. Huwag kang magmamadali, Lyra, tugon ni Doña Leticia. Dahan-dahang hinahaplos ang ibabaw ng sibuyas. Hindi sa dami ng bibilhin nakikita ang halaga ng isang bahay, kundi sa pag-aalaga mo sa bawat isa. Iyon ang kanyang filosofiya sa buhay. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa pisikal na bagay, kundi sa paggalang, sa bawat maliit na bagay, at sa mapagkumbabang pagtrato sa kapwa. Alam ni Doña Leticia na bilang dating CEO, marami siyang nasaksihang mga taong nagpalit ng ugali dahil sa kapangyarihan
at pilit niyang iniiwasan ang bitag na iyon. Ang kanyang pagiging simple ay hindi pagpapakitang tao lamang. Ito ay isang sadyang pagpili. Sige po, Nay. Sagot naman ni Lyra. Sumusunod sa matandang babae. Tinatawag niya itong Nay at Donya ng paiba-iba. Depende sa kung nasan sila at kung sino nakapaligid. Sa publiko, pinananatili niya ang profesional na distansya. Sa bahay, mas malapit sila sa isang pamilya. Habang naglalakad sila patungo sa poultry section, napansin ni Doña Leticia ang isang grupo ng mga tendera na nagbubulungan at tila natatawa. Kahit hindi niya gustong makinig, narinig niya ang pangalan ng kanyang anak, si Ethan at ang fiancé nito, si Silvana Chua. Alam mo ba, ang sikat na modelo na si Silvana, mapapangasawa ng CEO ng Villarreal Holdings. Bulong na isang tendera. Nako, siguradong napakayaman yan. Ang ganda pa, sabi pa ng isa. Nakaramdam ng bahagyang lamig si Doña Leticia. Hindi siya laban sa kaligayahan ng kanyang anak. Ngunit, may kakaiba siyang nararamdaman tungkol kay Silvana. Nabalitaan niya ang pagiging socialite nito, ang pagkahilig nito sa pagpapakita ng yaman, at ang reputasyon nitong walang pakialam sa mga ordinaryong tao. Ang mga ugali nito ay kabaligtaran ng kanyang pinaniniwalaan. Lyra, titingnan natin ang isda doon sa dulo, sabi ni Doña Leticia, nagmamadali para makalayo sa tsismisan. Nakita ni Lyra ang reaksyon ni Doña Leticia. Sa dami ng taon na nagsilbi siya sa kanya, alam niya kung kailan may gumugulo sa isip nito. Hinawakan niya ng bahagya ang braso ng matandang babae. Huwag po kayo mag-alala, Doña Leticia, bulong ni Lyra. Ang boses ay seryoso ngunit nagpapagaan ng kalooban. Ang totoo po ay laging lalabas. Ang pinakamahalaga, masaya si Sir Ethan. At ang kaligayahan ninyo ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Napangiti si Doña Leticia. Isang ngiti na lumalabas lang kapag si Lyra ang kasama niya. Salamat anak, sabi niya, gamit ang salitang bihira niyang gamitin sa publiko. Ang pagtawag na anak ay hindi lamang isang simpleng salita. Ito ay isang pahayag ng pagmamahal na lumalampas sa social hierarchy na matagal nang binura ni Doña Leticia sa kanyang buhay. Sa pag-alasala sa palengke, dala-dala ang sariwang sangka para sa hapunan, nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa simpleng buhay, hindi tungkol sa mga stock market o business deal. Alam ni Doña Leticia na malapit na ang magbago ang lahat sa pagdating ni Ethan at ang kanyang fiancé. Ngunit habang hawak niya ang kamay ni Lyra, matibay ang paninindigan niyang ang kanyang pinili na pagiging mapagkumbaba at tahimik ay hindi kahinaan, kundi ang kanyang pinakamalaking kalakasan. Ito ang kalasag na handa niyang gamitin, hindi para ipagtanggol ang kanyang yaman, kundi ang kanyang dignidad at ang kaligayahan ng kanyang pamilya. At sa mga darating na kabanata, ang simpleng pag-iibigan sa pagitan ng matandang may-ari at ng tapat na katulong ang magiging pundasyon ng kwento. Ang Executive Lounge sa ika-45 palapag ng Villarreal Tower ay nagtataglay ng atmosfera ng matinding kapangyarihan at minimalist na karangyaan. Sa isang sulok, nakatanaw si Ethan Villarreal sa skyline ng Maynila. Ang kanyang silhweta ay bumagay sa tailored na suit at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng confidence na taglay ng isang taong nagmamay-ari ng lahat. Sa loob ng 5 taon, nagawa niyang palaguin ang Villarreal Holdings sa isang imperyo na mas malaki pa sa panahong pinamumunuan nito ng kanyang ina. Nasa Pilipinas na siya, hindi na lang para sa negosyo, kundi para na rin sa kanyang kasal. Mag-iingat ka, Ethan. Ang boses si Silvana Chua ay nagpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ang sushi dito, hindi para sa akin. Pero medyo ibang texture ng tempura nila. Kumpara sa Tokyo, si Silvana ay isang sakat na socialite at model. Nakaupo sa isang puting leather na sofa. Nagtatakang tinitingnan ng isa sa mga email sa kanyang telepono.
Ang suot niyang puting silk dress ay nagkakahalaga ng katumbas ng buong taon na sweldo ng ilang empleyado ng Villarreal. Si Silvana ay ambisyon na nabigyan ng katawan. Maganda, glamorous, at walang takot na magpakita ng kanyang status. Wala tayo sa Tokyo, Silvana. Andito tayo sa Pilipinas. Sagot naman ni Ethan, bahagyang nakangiti. Kahit gaano siyang kaseryoso sa negosyo, may kakaiba pa rin pagpapagaan ng loob sa dulot ni Silvana. Ang excitement at pamamayari sa isa sa pinakamainit na babae sa bansa. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa totoo lang, may bumabagabag sa kanya. Sa loob ng 5 taon na halos wala siya sa bansa, ang kanyang isip ay laging bumabalik sa mansyon at sa kanyang ina. Alam niya na si Doña Leticia ay nagbago. Mas naging simple, mas tahimik. At alam niyang ang simpleng mundo ng kanyang ina ay hindi magiging madali para kay Silvana. Mamaya na tayo pupunta sa mansyon, diba? Tanong ni Silvana. Iniwan ang telepono. Naibook ko na ang stylist ko. Gusto ko maging flawless sa harap ng future mother-in-law ko. Kailangan niya makita kung gaano ka-elegante magiging asawa mo. She doesn't care about elegance, Silvana. Sagot pa ni Ethan. Ang tono ay biglang sumeryoso. The only thing my mother cares about is respect. And if you can treat people with kindness. She's different now. Mas pinipili niya ang simple. Tumawa si Silvana. Isang tunog na kasing tunog ng pagtuldok sa isang balita sa social media. Different eh. Sa tingin ko matanda na lang talaga siya, Ethan. Normal lang yan. Don't worry. I know how to handle old people. I'll just nod and smile. At ipakita ko sa kanya ang bagong bag ko. Magugustuhan niya siguro ang brand. Medyo nainis pa si Ethan. Ang bag na Silvana ay sapat na para makabili ng isang maliit na lupa sa probinsya. At hindi ito ang paraan para mapalapit sa kanyang ina. Ngunit hindi na siya nagpaliwanag pa. Alam niya sa mga oras na to, mas maganda kung hahayaan na lang niya si Silvana na makita ang katotohanan. Pagsapit ng hapon, dumating sila sa Villarreal Ancestral House. Ang malawak na garden at ang lumang Spanish era na mansyon ay nagbigay ng isang pakiramdam ng kapayapaan na tila iba sa modern na gusali na pinanggalingan nila. Sa loob ng living room, naghihintay si Doña Leticia. Nakaupo siya. Nagbabasa ng isang lumang libro na may balat na luma at may bahagyang tahe. Sa kanyang tabi nakatayo si Lira. Inihahandaan siya. Nakasuot silang pareho ng malinis at simpleng damit. Si Doña Leticia ay may isang linen dress at si Lira naman ay may uniform na maayos at presko. Nang pumasok sina Ethan at Silvana, ang buong kapaligiran ay parang may nagbago. Si Silvana, sa kanyang high heels at designer clothes, ay tila ba labis na malaki para sa tahimik na silid. Mama, bati ni Ethan. Mabilis na naglakad at yumakap sa kanyang ina ng mahigpit. Itong uri ng yakap na puno ng pagkamis at pagmamahal. Ethan anak, napakapogi mo talaga, sabi pa ni Doña Leticia. Kinakapa ang mukha ng anak. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng kasiyahan. Pagkatapos ng maikling reunion, humarap si Ethan. Mama, gusto kong ipakilala sa iyong fiancé ko. Si Silvana Chua. Lumapit si Silvana at sa halip na yumakap, iniabot niya ang kamay ni Doña Leticia. Ang kanyang fake smile ay naglalabas ng sobrang puti ng ngipin. It's a pleasure to finally meet you, Doña Leticia. Your house is so quaint, sabi ni Silvana, gamit ang salitang Ingles na may ibig sabihing makaluma. Sa isang medyo mapanuring paraan. Hindi niya binitawan ang kamay ng matandang babae. Tinitingnan ng singsing na suot ni Doña Leticia. Isang simpleng gold band. Bumawi si Doña Leticia. Sa halip na magalit, ngumiti siya. Quaint, oo. Pero itong bahay na to, ang nagturo kay Ethan kung paano rumespeto. Maligayang pagdating.
Pagkatapos ng pagbate, ang tingin ni Silvana ay lumipat kay Lyra na nakatayo lang ng tahimik. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. "And you must be the maid?" sabi ni Silvana. Walang kahit anong paggalang sa kanyang boses. Agad naman sumagot si Lyra. "Magandang hapon po, Ma'am Silvana. Ako po si Lyra. Ako po nag-aalaga kay Ma'am Leticia." "Well, make sure that the tea is hot. I don't drink lukewarm tea." Utos pa ni Silvana. Parang nagbibigay ng utos sa isang waitress. Nakaramdam naman ni Ethan ng tensyon na bumabalot sa hangin. Tumingin siya kay Doña Leticia, na kalmado lang at umiinom ng tsaa. Ngunit napansin din niya ang pag-iba ng kulay sa mukha ni Lyra. Nagtatago ang sama ng loob. Nang magsimula ang hapunan, ang tensyon ay lalo pang tumindi. Sa halip na magtanong tungkol sa buhay ni Ethan, si Silvana ay patuloy na nagkwento tungkol sa kanyang designer codes, sa kanyang mga bakasyon sa Europa, at mga sikat na tao na nakasama niya. Hindi niya man lang sinubukan na makinig kay Doña Leticia na magkwento ito ng isang anecdote tungkol sa pagpapalaki kay Ethan. "Ethan, by the way," sabi ni Silvana habang kumakain ng salad, "naisip ko lang, kailangan ba talaga natin gawing simple ang motif ng kasal? Alam mo, si Senator's daughter nag-hire ng international florist. At si tita mo, she's going to wear the family tiara." Ngumiti lamang si Ethan, pero ang kanyang pagnanais sa ipagtanggol ito sa kanyang ina ay lumalaki sa kanyang dibdib. Habang tinitingnan niya sa Silvana, bigla niyang napagtanto. Ang babaeng ito ay hindi magiging bahagi ng aking pamilya. Siya ay may puwang lamang nito. Ang kanyang puso ay nagsisimulang magtanong kung tama ba ang kanyang desisyon na pakasalan sa Silvana. Hindi lang tungkol sa social status at yaman, kundi tungkol sa respeto, at tila ang salitang yon ay wala sa bokabularyo ni Silvana. Naramdaman ni Ethan ang sulyap ni Lyra sa tabi ng kanyang ina. Ang mga mata ni Lyra ay puno ng pag-aalala para kay Doña Leticia, hindi para sa social standing ng mga Villarreal. Sa isang iglap, napagtanto ni Ethan na sa likod ng simpleng uniforme, si Lyra ay may pinakamalaking puso sa silid na iyon. Ang pagbabalik niya sa Pilipinas ay hindi lamang nagdala ng isang kasalanan, kundi nagdala rin ng isang clash ng mga halaga na hindi niya inaasahan. Ito ay isang paalala na sa mata ng kanyang ina, ang tunay na halaga ay hindi sinusukat sa yaman, kundi sa kabutihan. At sa pagitan ng Silvana at Doña Leticia, nag-iisa lang ang natataglay ng tunay na karangalan. Ang dining room ng Villarreal Ancestral House ay isang seryosong patunay ng lumang karangyaan. Matitibay na hardwood ang mesa. Ang mga chandelier ay yari sa kristal na hindi na fashionable ngayon, at ang mga upuan ay may mataas na likuran, nagbibigay ng pakiramdam ng bigat at kasaysayan. Ngunit ang laman ng hapagkainan ay nagpapakita ng simple at homey na lasa ni Doña Leticia. Masarap na adobo na niluto sa bahay, mainit na sinigang na hipon na umuusok ba, at sariwang salad mula sa palengke. Ito ay isang typical na Filipino dinner, puno ng pagmamahal. Ang hapag ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon. Si Ethan ay nakaupo sa tabi ni Silvana, habang si Doña Leticia naman ay nakaupo sa tapat nila. Si Lyra ay nasa tabi ng matandang babae, nagsisilbi at tahimik na nagmamasid. Si Silvana na sanay na sa mga 5-star gourmet na pagkain sa Europa at mga private dinner kasama ang mga elite, ay halatang hindi komportable. Hinawakan niya lang kanyang silver fork at tinitingnan ng adobo na parang ito ay isang alien artifact. "Maaari ba akong kumuha ng mas maraming table napkin?" tanong ni Silvana. Ang kanyang boses ay tila napaka-artificial sa loob ng silid. "Napakalambot ng tela na to. Hindi ako sanay. Sa totoo lang, may kasama akong stylist at interior designer sa susunod na meeting ko sa'yo, Ethan. Kailangan nating i-modernize ang lugar na to. Parang
museum na pinabayaan. Napakunot ang noo ni Ethan. Savannah, ito ang bahay ng mama ko. At hindi naman to museum. Of course, hindi. Tugon ni Savannah na tumatawa ng pilit. Ang ibig kong sabihin, charming siya. Pero, way too old. Tingnan mo ang plato ko. Wala man lang gold lining. Tumingin siya kay Doña Leticia. Tila naghihintay ng reaksyon. Si Doña Leticia ay kalmadong ngumiti. Ang mga plato na yan, binili pa ng tatay ni Ethan nung kinasal kami. Ang halaga niyan, nasa pagitan ng mga alaala. Anak, hindi sa ginto. Ang sagot ni Doña Leticia ay banayad, ngunit may bigat ng karanasan. Ngunit hindi nakita na Silvana ang talim nito. Inakala niya na simpleng katandaan lang ito. Kailangan mo ng gold lining sa buhay mo, Doña. Sabi pa ni Silvana. Nilalaro ang diamond engagement ring sa kanyang daliri. Kung hindi, paano mo malalaman ng mga tao ang iyong status? Ang salitang status ay nagpatigil kay Ethan. Alam niya na ang kanyang ina ay mas mayaman kaysa sa buong angka ni Silvana. Ngunit, ang kanyang ina ay mas pinili ang simpleng buhay. Lira, maaari mo nang ibigay kay Silvana ang kanyang tsaa. Mahinang utos si Doña Leticia. Mabilis naman na gumalaw si Lira habang inilalagay ang tasa ng tsaa sa harap ni Silvana. Tumingin ito ng diretso sa socialite. Ang mga mata ni Lira ay tapat, walang takot at punong-puno ng pagtataka. Pagtataka kung bakit ang isang babaeng may ganitong karangyaan ay walang kahit na anong delikadesa. Naramdaman ni Silvana ang tinig. Ang mabilis siyang lumingon kay Lira. Huwag mo akong titingnan, Yaya. Nakakainis. Mukhang hindi ka sanay magserbisyo ng tama ah. Paumanhin po, ma'am. Sabi ni Lira. Yumuko at umatras ng bahagya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatili nakatitig sa sahig. Sa loob-loob niya, nagiinit siya sa galit para kay Doña Leticia. Napansin ni Ethan na pang-aalipusta ni Silvana kay Lira. Hindi niya ito gusto. Si Lira ay parang kapatid niya na. At ang pagtrato ni Silvana sa kanya ay labis sa walang respeto. Silvana, that's enough, sabi ni Ethan. May babala sa kanyang boses. Pero si Silvana, abala pa rin sa pagtingin sa sarili niyang kuko. Hindi na pinansin ang babala. Nakita niya ang pagkakataon na tuluyang iparamdam kay Doña Leticia ang pagkakaiba ng kanilang mga mundo. Tumingin siya kay Doña Leticia. Nakalmado lang at umiinom ng sabaw ng sinigang. Sa totoo lang po, Doña, nagsimulang magsalita si Silvana. Ang boses ay malakas at malinaw. Kaya't natahimik ang dining room. Napatigil pati si Lira sa paglalakad. Nakikita ko ang sarili ko bilang CEO's wife. At kapag lumabas tayo sa event, kailangan mo maging presentable. Alam mo na, Villarreal status. Uminom muna si Silvana ng tsaa. Pagkatapos ay tumingin siya sa leeg ni Doña Leticia na walang jewelry. At sa kanyang pulso, tanging simpleng leather strap na watch lang ang nakasuot. Ethan, bakit hindi mo malang bilhan ng bagong alahas ang mama mo? Tanong ni Silvana. Tumingin ito kay Ethan na para bang ito ay may kasalanan. Parang ordinary lang siya. Ang dalawang salitang iyon, ordinary lang, ay tumama sa buong silid. Kasing lamig ng ice sa tinapon sa mainit na sementado. Naging bato si Doña Leticia. Bigla siyang namutla. At ang kamay niya nakahawak sa kutsara ay biglang nanginig. Sa dami ng kanyang yaman at kapangyarihan, ang isang simpleng socialite ay naglakas loob na tawagin siyang ordinary sa harap ng kanyang sariling anak at empleyado. Ang insult ay hindi tungkol sa alahas. Ito ay tungkol sa kanyang choice na mamuhay ng simple. Naramdaman ni Doña Leticia ang init ng hiya na umakyat sa kanyang mukha. Pinili niya na lang na yumuko. Tumingin sa kanyang plato at nagkunwari na wala siyang narinig. Ayaw niyang gumante. Ayaw niyang maging defensive. Ang pinili niyang humility ay hindi niya hayaang maging sanhi ng komprontasyon sa gabing iyon. Si Ethan na sa buong dinner ay pinipigilan ng kanyang galit
ay tuluyan ang nasira ang barrier ng kanyang pasensya. Bumagsak ang fork sa plato na lumikha ng malakas na ingay. "Silvana!" sigaw ni Ethan. Hindi niya na napigilan ang kanyang boses. "Ang sinasabi mo bang ordinary ay ang babaeng nagtayo ng bilyong-pisong kumpanya na pinapatakbo ko ngayon?" "Ang ordinary ay ang babaeng nagturo sa akin ng lahat ng alam ko sa negosyo at sa buhay?" Tiningnan niya si Silvana. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. "Ang ordinary ay ang nagbibigay sa atin ng buhay na to. Kung tingin mo si mama ko ay ordinary, then you are looking at the wrong kind of luxury, Silvana." Si Silvana naman ay natigilan. Ito ang unang pagkakataon, sinisigawan siya ni Ethan. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, umarte siya na parang victim. "Bakit ka nagagalit? Nag-aalala lang naman ako sa image mo. She looks old that..." "Tumahimik ka," sigaw ni Ethan. "Umalis ka sa kanyang upuan. Walang sino man ang may karapatang basusin ng aking ina sa sarili niyang bahay." Lumabas si Ethan sa dining room. Ang kanyang ngiti ay nag-iwan ng isang vacuum ng katahimikan. Si Silvana nanginginig, humihinga ng malalim, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Sa tabi ni Doña Leticia, inilapit ni Lyra ang kanyang kamay sa balikat ng matandang babae. Ang paghawak ay banayad, ngunit puno ng suporta. Naramdaman ni Doña Leticia ang pagmamahal at pag-unawa sa simpleng hawak na iyon. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ni Doña Leticia ang tapat na mata ni Lyra, napagtanto niya na ang pinakamahalagang aral na itinuro niya kay Ethan, ang value of character, ay hindi natutunan ni Ethan sa fiancé niya. At ang katotohanan iyon ay mas masakit kesa sa anumang insulto sa alahas. Ang gabing iyon ay hindi lang dinner. Ito ang simula ng isang pagsubok sa pagitan ng tunay na karangalan at huwad na yaman. Matapos ang maingay na pag-alis ni Ethan sa pagkainan, ang dining room ay naiwan sa nakakapigil hiningang katahimikan. Si Silvana, sa kabila ng pagiging madaldal, ay natigilan. Mabilis sa bumawi at nagkunwari na nag-aayos ang kanyang make-up. Ngunit si Doña Leticia, na kanina pa pinipigilan ng duha, ay tumayo ng dahan-dahan. Ang kanyang tindig ay tila pagod na pagod. "Mawalang galang na, Silvana?" Mahinang sabi ni Doña Leticia. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Baka gusto mo nang magpahinga. Kami ni Lyra aayusin lang namin ang natira sa lamesa." Hindi na naghintay si Doña Leticia ng sagot. Naglakad siya patungo sa veranda na nakaharap sa malawak na hardin. Gusto niyang huminga ng sariwang hangin at kalimutan ang matatalim na salita na tumagos sa kanyang puso. Sumunod si Lyra sa kanya. Alam niya na sa mga sandaling iyon, hindi ang headmaid ang kailangan ni Doña Leticia, kundi ang taong tinuring niyang pamilya. Nakita niyang hiya at sakit sa mga mata ng matandang babae. Hindi lang ito tungkol sa alahas o damit. Ito ay tungkol sa disrespect na ipinakita sa kanya bilang isang ina at bilang isang tao. Nakita ni Doña Leticia ang isang bench na nakapwesto sa ilalim ng isang matandang bougainvillea at umupo doon. Pikit ang kanyang mga mata, pilit na inaalis ang imahe ng nagtatawang mukha ni Silvana nang tawagin siyang ordinary. "Donya, ayos lang po ba kayo?" tanong ni Lyra. Lumapit at umupo sa isang maliit na upuan malapit sa kanya. Ang kanyang boses ay malumanay na puno ng tunay na pag-aalala. Dahan-dahang idinilat ni Doña Leticia ang kanyang mga mata. Sa dilim ng hardin, tangi ang buwan at ang mga bituin na nagbibigay liwanag. "Hindi ko alam, Lyra," sagot niya. Ang kanyang tinig ay halos bulong. "Sa buong buhay ko, nagtrabaho ako ng husto para itaas ang pangalan ng pamilya. Hindi ako nagpakita ng kahinaan. Hindi ako naging ignorante. Pero ngayon pakiramdam ko na invalidate ako ng isang batang babae na walang alam sa tunay na pagpapahalaga." "Huwag po ninyong sabihin yan," giit ni Lyra. Lumapit at iniligay ang kamay sa likod ng matandang babae. Hindi siya nagmamadali. Hinayaan lang niyang maramdaman ni Doña Leticia ang init ng suporta. Ang mga salita ni Ma'am Silvana, ang mga iyon ay salamin lang ng kanyang sarili. Hindi po ninyo.
Ang yaman na pinili niyong iwanan, ang humility na pinili ninyong isuot, yan po nagpapakita kung gaano kayo kaiba, Donya. Huminga ng malalim si Donya Leticia. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ito ang uri ng pakikipag-usap na hindi niya kayang gawin sa sino man sa kanyang mga kaibigan sa high society. Si Lyra lang ay nakakaintindi. At doon, ibinulong ni Lyra ang mga salitang nagpatahimik at nagpainit sa puso ni Donya Leticia. Huwag niyo pong pansinin, ang tunay na ginto kahit walang kislap, hindi nawawalang halaga. Tinignan ni Donya Leticia si Lyra. Ang simpleng katulong ay nagbigay sa kanya ng karunungan na mas matimbang kaysa sa lahat ng pera ni Ethan. Ang genuine na pagmamahal at paggalang ay mas valuable kaysa sa brilliance ng pinakamalaking diamante. Salamat, Lyra. Sabi ni Donya Leticia, iniabot ang kamay ni Lyra at hinawakan ng mahigpit. Ikaw talagang anghel ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sa lahat ng ginawa ko sa buhay ko, ang pinakamahusay kong desisyon ay ang alagaan ka. Hindi ka lang katulong. Ikaw ay anak ko, Lyra. Ang sandali yon ay nagtatag ng isang covenant na mas matibay pa kesa sa anumang legal na contract. Si Lyra na umiiyak ay umakap kay Donya Leticia, hindi bilang employer at employee, kundi bilang ina at anak. Sa kabilang dulo ng hallway, hindi kalayuan sa pinto na papunta sa hardin, nakatayo si Ethan. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na makinig. Matapos ang kanyang pagsisigaw, nag-ikot siya sa mansyon para kalmahin ang sarili. Nang makita niya ang kanyang ina na umiiyak, naramdaman niya ang matinding kirot sa dibdib. Ngunit ang nakita niya ay hindi lang ang kanyang ina na sinasaktan, kundi ang reaksyon ni Lyra. Napanood niya kung paano ang simple, tapat at composed si Lyra ay nagbigay ng comfort na hindi niya kayang ibigay. Naalala niya ang anger ni Silvana nang tawagin siya ang yaya. Naalala niya ang contempt ni Silvana sa simpleng table napkin. Pagkatapos nakita niya ang pure gold na kabaitan ni Lyra. Tunay na ginto, kahit walang kislap, hindi nawawala ang halaga. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Ethan. Iyon ang moral compass na matagal niyang hinahanap. Na-realize niya na ang kanyang ina ay happy sa simpleng buhay niya dahil may mga taong tulad ni Lyra na nagpapahalaga sa kanya, hindi sa kanyang status o yaman. Sa sandaling iyon, ang galit ni Ethan kay Silvana ay nabawasan at napalitan ng isang kakaibang emosyon, paghanga para kay Lyra. Pinagmasdan niya si Lyra. Hindi siya tulad ng Silvana na laging aware sa kanyang camera angle o sa kanyang image. Si Lyra ay tapat, may integrity at higit sa lahat may puso. Siya ang tanging taong hindi natatakot kay Silvana, ngunit hindi rin niya ito hinuhusgahan ng malakas. Nagtanggol siya ng tahimik. Hindi nagtagal, umalis si Lyra sa yakap ni Donya Leticia at tumingin sa hallway. Tila nararamdaman niya ang presensya ni Ethan. Mabilis siyang yumuko, ngunit may kakaiba sa kanyang mata. Isang glint ng courage na hindi nakikita sa mga ordinaryong empleyado. Mabilis na umatras si Ethan. Hindi niya gustong malaman ni Lyra na naririnig niya ang kanilang private moment. Ngunit habang bumabalik siya sa kanyang silid, dala-dala ang imahe ni Lyra, hindi bilang maid, kundi bilang babaeng nagturo sa kanya ng mas mahalagang aral kesa sa business school. Ang tunay na legacy ng mga Villarreal ay respeto. Napagtanto ni Ethan na ang kanyang inang pinili ang simplicity ay nakakita ng tunay na kayamanan kay Lyra. Ang kanyang fiancé naman na si Silvana ay nakakita lang ng dirt at insult. Sa mga oras na yon, nagsimula na magtanong si Ethan sa kanyang sarili. Sino ba talaga ang karapat-dapat na maging Villarreal? Ang babaeng nagpapahiya sa aking ina? O ang babaeng nagtatanggol sa kanyang karangalan? Ang simula ng pagdududa at pagbabago ng puso ay nagsisimula sa isip ng CEO. Ang nalalabing 2 linggo bago ang kasal ni Ethan Villarreal at Silvana Chua ay nagdulot ng chaos at glamour sa buong Villarreal estate. Ang mansyon ay nagbistulang war room ng mga wedding planner, stylist at caterer na lahat ay abala sa paglikha ng event of the year na inaasahang magpapangalan sa high society ng Pilipinas.
Si Silvana ang sentro ng lahat ng kaguluhan. Ang kanyang stress ay nagdudulot ng isang aura ng entitlement at pagiging mapagmataas. Ang bawat fitting ng kanyang designer gown, ang bawat color palette ng mga bulaklak, at ang bawat selection ng pagkain ay nagiging pagkakataon para ipamukha niya ang kanyang kapangyarihan at status. Isang hapon habang nagaganap ang isang intensive food tasting para sa cocktail menu, nasa garden sa Silvana kasama ang wedding planner na si Miss Reyes. Si Lyra, kasama ang dalawang staff ay tahimik na nag-aayos sa mga centerpiece para sa mock-up table. Ayoko niyan. Ang color ng macaron na yan parang kulay dirt. Sigaw na Silvana, tinitingnan ng isang lavender macaron na may contempt. Si Miss Reyes, ipinagbawal ko ang lahat ng kulay na hindi luxurious sa kasal ko. Yan, yung kulay mocha ng fondant. Masyadong pedestrian. Tinignan ni Lyra ang macaron at napansin na ito ay malinis at perfectly baked. Hindi ito kulay dirt. Ito ay pastel purple. Ngunit hindi na siya nagkomento. Nagpatuloy lang siya sa pag-aayos ng mga table setting. Hoy, ikaw na maid. Biglang sigaw na Silvana kay Lyra. Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Bakit pa ganyan ang ayos ng table na yan? Napakababaw na flower arrangement. Hindi ka ba marunong gumamit ng crystal vase? Tumingin si Lyra sa mesa at iniayos iyon ayon sa standard ni Doña Leticia. Malinis, maayos at classic. Inaayos ko lang po ang mesa, Ma'am Silvana. Ito po ang style na madalas gamitin ni Doña Leticia. Sagot ni Lyra at ang kanyang boses ay kalmado ngunit may firmness. Sumigaw si Silvana at ang tingig niya ay tila mas matalim pa sa kristal. At sino ka para magdala ng style ng matandang babaeng yon? Hindi mo ba naiintindihan ang royal wedding ito? Gusto ko ng grand, excessive, at expensive. Hindi ko kailangan ng poor taste ng isang maid dito. Agad na lumapit si Miss Reyes. Nanginginig sa takot na maging masama pa ang mood ni Silvana. Silvana, please, sayaan mo na lang muna kami. Aayusin na lang namin ang centerpiece na yan. Ngunit hindi talaga tumigil si Silvana. Tumingin siya kay Lyra, na tahimik na nagtatago ng kanyang frustration. Alam mo, Lyra, kung ikakasal ako sa driver o bodyguard ni Ethan, baka bagay sa kasal ko ang style mo. Pero sa Villarreal, kailangan mo ng standards. Ngayon, umalis ka na dyan at linisin mo ang pool. Ikaw ang worst na maid na nakita ko. Napahigpit ang hawak ni Lyra sa table napkin na hawak niya. Ang pag-iinsulto nito ay personal na at hindi na ito tungkol sa centerpiece. Ito ay tungkol sa class. At ginamit ni Silvana ang kanyang power para ipamukha sa kanya na siya ay inferior. Ngunit para kay Doña Leticia, hindi niya ito ipapakita na nasasaktan siya. Nagbigay siya ng isang maliit na tango, yumuko at umalis. Nasa kabilang dulo ng hardin si Ethan, kasama ang financial consultant niya, tinitingnan ang mga projections ng kanilang kumpanya. Ngunit ang kanyang isip ay hindi nakatuon sa stocks at shares. Ang bawat malakas na sigaw na Silvana ay umabot sa kanyang pandinig. Napanood niya ang confrontation sa pagitan ng Silvana at Lyra. Nakita niya ang contempt sa mukha ni Silvana at nakita niya ang pain sa mga mata ni Lyra. Ang staff na nakapaligid sa kanila ay parang mga ghost, takot na kumilos o magsalita. Ang mga pag-iinsulto na Silvana ay hindi lamang kay Lyra. Ito ay sa lahat ng staff sa bahay, sa driver, sa cook, at sa mga gardeners. Narinig niya ang cook na nagrereklamo na pinalabas siya na Silvana sa kusina dahil daw amoy adobo ang kanyang damit. Napagtanto ni Ethan na ang disrespect na Silvana ay hindi lang nagpapakita tuwing kasama niya ang kanyang ina. Ito ang default setting ng personality niya. Ang kanyang kayamanan ay hindi nagbigay sa kanya ng humility. Nagbigay ito sa kanya ng license para maging masama. Tinitigan ni Ethan ang engagement ring na suot niya. Ang diamond ay nagkislap sa sikat ng araw. Symbol ng isang kasal na napagdesisyonan out of convenience at social image. Hindi genuine love. Nang matapos ang food tasting, nalapitan ni Ethan si Lyra na nagwawalis na ngayon sa veranda. Lyra, tawag niya. Napatigil si Lyra sa pagwawalis at tumingin kay Ethan
at mabilis na yumuko. Sir Ethan, may kailangan po ba kayo? Huwag mo na lang siyang pansinin. Bulong ni Ethan. Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi yon. Gusto niyang ipagtanggol si Lyra. Pero hindi niya alam kung paano gawin iyon nang hindi nagdudulot ng conflict sa kaniyang fiancé. Okay po, Sir Ethan. Trabaho ko po ito. Sagot ni Lyra. Nagpatuloy sa pagwawalis. Tila walang nangyari. Ang kanyang resilience ay nakakabigla. Hindi ko sinasabing ang trabaho mo. Ang sinasabi niya, it was out of line. Get ni Ethan. Tumingin naman si Lyra sa kanya. At sa sandaling yon, ang kanyang mga mata ay nagtaglay ng isang deep understanding. Alam ko, sir. Pero ang standard ng tao ay makikita sa kung paano sila magsalita, hindi kung paano sila manahimik. Ang pananahimik ko, iyon po ang respect ko kay Doña Leticia, hindi po sa kanya. Ang sagot na iyon ni Lyra ay tila isang cold shower kay Ethan. Sa isang simpleng pangungusap, ipinakita ni Lyra ang pagkakaiba ng kanyang dignity at ng arrogance ni Silvana. Habang papalapit ang kasal, ang pagdududa ni Ethan kay Silvana ay lumalaki. Ang paghanga niya kay Lyra ay lumalalim. Ang kasal na ito na dating destined na maging perfect ay nagiging isang symbol ng wrong choice. At ang susunod na kabanata sa kanyang buhay ay hindi na nakasulat sa contract ng kasal, kundi sa isang matinding pagsubok sa pagitan ng yaman at dangal. Ang hindi alam ni Ethan, ang mga maliliit na pag-iinsulto at pagpapahiya ng Silvana ay malapit na humantong sa isang public scene na magpapabago sa kanilang lahat. Isang tahimik na Martes ng umaga, ang Villarreal Estate ay nagising sa amoy ng sariwang kape at nilutong champorado, ang paborito ni Doña Leticia. Matapos mag-almusal, naganda ang matandang babae para lumabas, ngunit hindi siya nagbihis ng mamahalin. Tulad ng inaasahan, Lyra, samahan mo ako sa bangko, sabi ni Doña Leticia. Suot ang kanyang favorite na simpleng puting blouse at denim skirt na may ilang taon na. Sige po, Doña, ipapahanda ko lang po ang kotse. Sagot ni Lyra na mabilis sa inayos ang suot niyang simple na house dress at apron. Huwag na ang driver, Lyra, at huwag na ang bago nating SUV. Gamitin na lang natin yung old sedan sa likod. Pakiusap ni Doña Leticia. Gusto ko lang maging ordinaryong mamamayan sa araw na to. Masyado na nakakapagod ang mga mata na lagi nakatingin sa'yo kapag nakikita nila ang Villarreal logo. Nauunawaan ni Lyra ang preference ni Doña Leticia sa simplicity. Ito ang paraan niya para makahinga at makatagas sa bigat ng kanilang pangalan. Kaya naman sumunod si Lyra. Siya nagmaneho papunta sa Golden Reserve Bank, ang mismong bangko kung saan nakalaga ka majority ng personal funds ng pamilya Villarreal. Pagdating nila, ang lobby ay tila palasyo ng commerce. Malalaking halige, marble floor, at napakataas sa ceiling. Ang lahat ng teller at staff ay nakasuot ng crisp na uniform at may air ng professionalism. Ngunit dahil sa suot ni Doña Leticia at ni Lyra na naka-apron pa, tila out of place sila sa loob. Ang security guard sa pintuan ay tumingin sa kanila ng may pagtataka. Pero dahil matanda na si Doña Leticia at mukhang may galang, pinapasok pa rin sila. Sana lang po, Doña, hindi tayo maghintay na matagal. Bulong ni Lyra habang kinuha nila ang queue number at umupo sa waiting area. Tiningnan ni Doña Leticia ang paligid. Naroon ang mga mayayaman, nakasuot ng designer clothes at may mga hawak na expensive na bag. Ngunit ang puso niya ay kalmado. Mas gusto pa niya maging tapat sa kanyang sarili kaysa magpa-impluwensya sa peer pressure. Pagkaraan ng halos 15 minuto, tumunog ang speaker. Number A045, please proceed to teller number 3. Tumayo si Doña Leticia at lumapit sa counter. Si Lyra ay sumunod, nakatayo ng bahagya sa likuran ng matandang babae. Ang teller sa counter na iyon ay si Miss Reyes. Bata pa at mukhang baguhan pa lamang. Tinignan niya si Doña Leticia, nag-scan ng passbook at withdrawal slip. Naglabas si Doña Leticia ng isang specific ID na nagpapatunay na siya ang primary signatory ng account. Habang ini-encode ni Ms. Reyes ang details, biglang nag-iba ang screen niya. Isang error code ang lumabas.
At dahil nanervyos si Miss Reyes, inakala niya na sadyang insufficient lang ang balance ng client. Ang system pala ay nag-glitch lang sa high-value account ni Doña Leticia na madalas mangyari dahil sa security protocols. Ngunit ang teller, dahil sa prejudice sa panlabas sa anyo ni Doña Leticia, ay nagbigay ng isang malalim na paghinga. Natila nagpapakita ng impatience. "Ma'am," sabi ni Miss Reyes, ang boses ay masyadong malakas at patronizing. "Pasensya na po pero ang system po namin nagpapakita na wala po kayo sapat na balance para sa halagang ito." Para itong shockwave na tumama kay Doña Leticia. Wala siyang sapat na balance? Sa account niya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon? Hindi siya nagalit, pero nagtaka. Hindi naman iyon maaari, iha. Mahinahon na tugon ni Doña Leticia. "Sigurado akong tamang account ko. Maaari mo bang i-check ulit? Baka nagkamali ka lang sa code." Ngunit si Miss Reyes ay masyadong abala sa prejudgment sa suot ni Doña Leticia. "Ma'am, believe me, malinaw ang nakikita ko rito. Ang withdrawal slip ninyo po ay masyadong malaki para sa balance ninyo. Sa susunod po, siguraduhin po muna ninyo ang status ng account ninyo bago kayo pumunta dito, para hindi na tayo nag-aaksaya ng oras." Ang mga salita ay sharp at condescending. Ang ilang client na nakaupo malapit sa counter ay nagsimula ng tumingin sa direksyon nila. Si Doña Leticia ay nananatiling tahimik, ngunit naramdaman niya ang inisyal na hiya. Matagal na siyang hindi subject ng ganitong uri ng pagmamaliit. Dito na pumasok si Lira. Hindi niya na natiis ang pang-iinsulto sa taong tinuturing niyang ina, ngunit hindi siya nasigawan. "Miss," sabi ni Lira na lumapit na sa counter, ang kanyang mga mata ay diretso at matapang. "Pwede niyo po bang ipakita sa amin ang screen ninyo? Kilala ko po ang account na yan, imposible pong walang sapat na pondong account na yan." Nagtaas naman ng kilay si Miss Reyes. "At sino ka naman? Katulong niya? Pakiusap. Manatili ka sa likuran, hindi ka client at hindi mo alam ang proseso namin." "Hindi man ako client, pero alam ko po ang karakter ng taong to," giit ni Lira. "At alam ko hindi siya gagawa ng withdrawal na wala siyang fund. Baka nag-error lang sa system ninyo, miss. Sa tingin ko bago pa lang kayo, kaya hindi niyo alam na ang large account ay minsan nag-glitch." Ang mga salita ni Lira ay simpleng logic lamang, ngunit ito ay nagpatahimik kay Miss Reyes. Ang teller ay nataranta at dahil sa pressure at sa atensyon ng ilang tao, nawala siya sa poise. "Kung ganon," sabi ni Miss Reyes, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kaba. "Kung sigurado kayo, tatawagin ko ang manager para siya nang mag-asikaso sa inyo. Pero sana wala kayong ginagawang illegal dito, no?" Bago pa man makapagsalita ang manager o si Doña Leticia, may nagbukas ng glass door ng bangko. Bumaba si Silvana Chua mula sa kanyang luxury car. Nakasuot ng designer outfit at malalaking sunglasses. Ang kanyang presence ay agad na nakakuha ng atensyon. Nagtungo siya sa VIP counter, ngunit sa pagdaan niya, nakita niya ang scene sa teller counter at ang staff na tila nagkakagulo. At nakita niya ang figure ni Doña Leticia at ni Lira na nakasuot ng simple at tila pinagtatalunan ng pera. Ang pangyayaring ito ay malapit ng lumala at magiging dahilan ng pinakamalaking shame ni Silvana. Ang katahimikan sa Golden Reserve Bank ay biglang nabasag nang pumasok si Silvana Chua. Ang kanyang aura ay agad na umagaw ng atensyon. Nakita niya ang kaguluhan sa dulo ng lobby. Si Doña Leticia nakayuko sa hiya at si Lira ay may apron pa. Kilala ni Silvana ang kanyang future mother-in-law, ngunit ang itsura ni Doña Leticia, ang kanyang kasimplehan at ang gulo sa teller ay nagbigay kay Silvana ng idea na lalong maging arogante. Sa kanyang isip, mas mabuti nang magkunwari na lang na hindi niya kilalang mga ito kaysa masira ang kanyang image sa pampublikong lugar. Lumapit siya sa kaguluhan. Ang kanyang tingin ay cold at puno ng contempt. "Anong scandal to?" tanong ni Silvana. Ang boses niya ay malakas at tiningnan niya ang teller. "Miss, bakit mo hinahayaang maging circus ang lobby?"
Ang teller ay halos magpanik. Ma'am Silvana, I'm so sorry. Nag-error po kasi ang system pero napipilit na po sila na may balance daw sila. Tumingin si Silvana kay Doña Leticia at gumawa ng facial expressions na matinding pagkadiri. Tingnan niyo ang itsura ninyo. Mga ganitong itsura, sigurado akong scammers. Sinabi ni Silvana, sapat na malakas para marinig ng lahat. Sinasayang niyo lang ang oras ng lahat. Bakit pa ba kayo nagpupumilit? Kung wala naman kayo palang sapat na pera para sa mga ganyang transaction. Si Doña Leticia ay lalong yumuko. Sinadyang takpan ng mukha gamit ang passbook para itago ang kanyang luha. Ramdam niya ang sakit dahil hindi lang siya pinapahiya sa publiko, kundi sinasadya pa siyang hindi kilalanin ng magiging manugang niya. Si Lyra na nakita ang tindi ng hiya sa mukha ng kanyang amo ay hindi na nakatiis. Nag-init ang kanyang dugo. Humarap siya kay Silvana. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo alam kung anong halaga ng tao sa harap mo. May karapatan silang humingi ng explanation. Tumawa ng contemptuous si Silvana. Ang tawa ay parang ice. Tiningnan niya si Lyra. Aba, nagtatanggol pa ang katulong sa kapwa pulube. Nakakatawa ka. Ang mga salita niya ay tila acid na tumama sa dignity ni Lyra. Ikaw, ang trabaho mo ay maglinis at magsilbi. Wala kang karapatang magsalita sa mga transaction ng mayayaman. Security? Pakilabas nga yan. Sigaw na Silvana. Si Doña Leticia nakita ang pagiging agresibo na Silvana. Nagmadaling hinawakan si Lyra. Lyra, tama na. Huwag mo na siyang patulan. Umalis na lang tayo. Bulong niya. Ayaw niya mas lumaki pa ang gulo. Dito na sumabog ang pinipigilang damdamin ni Lyra. Sa loob-loob niya, ayaw niyang pagpapahiya na nangyari. Ngunit hindi niya kayang hayaang basusin pa si Doña Leticia. Humarap siya kay Silvana. Tinitigan ng mariin ang fiancé ng kanyang amo. Hindi mo alam kung sinong pinapahiya mo. Wala kang karapatan na manghusga. Sumbat ni Lyra. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may lakas. Ang pagiging mayaman mo ay hindi nagbigay sa iyo ng lisensya para apak-apakan nagdangal ng ibang tao. Tingnan mo ang sarili mo, Ma'am Silvana. Saan ba nanggagaling ang yabang mo? Tumawa ng contemptuous si Silvana. Aba, nagiging dramatic pa ang maid na to. Hindi ko kailangan ng sermon mula sa'yo. Ang maid ay maid. Ang mga katulad mo, ang tanging alam lang ay magsilbi at hindi magturo ng morals. Nagpumilit pa si Lyra. Hindi mo kami kilala. Hindi mo alam kung anong halaga ng tao sa harap mo. Nainis si Silvana dahil nakita niyang nakatingin ang mga tao sa eksena at hindi siya kinakampihan. Para maputol ang scene, nagdesisyon si Silvana na gumawa ng physical action. Lumapit siya kay Lyra at sa harap ng lahat, kabilang ang Donya, itinulak niya ito. Papunta sa security guard na lumalapit. Hawakan mo ang matandang yan at lumabas na kayo. Ayoko mag-aksaya ng panahon sa inyo. Kung gusto mo maging hero, hanapin mo ang role mo sa telenovela. Ang tulak ay hindi malakas, ngunit ito ay naging sapat para maging shocking sa lahat. Napatingin si Lyra sa Donya, na ngayon ay nasa gitna na ng lobby. Nakita niya ang cold rage sa mata nito, ngunit hindi pa rin ito gumagalaw. Ang tindi ng hiya ay bumalot kay Doña Leticia. Ito na ang huli. Ang mga tao ay nakikita ng skandal sa bangko dahil sa kanyang simpleng preference sa pamumuhay. Ang luha ay lalong dumaloy. Ayaw niyang masira ang reputation ni Ethan o ang kasal nito, na ngayon ay alam niyang destined na maging disaster. Lyra, please. Bulong ni Doña Leticia. Hinila na lang si Lyra papalayo sa counter at sa nanlalamig na si Silvana. Umalis na tayo. Huwag na natin ituloy ito. Ayoko makita ng anak ko ang ganitong gulo. Pilit na sumunod si Lyra. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang fiancé ng CEO ng Villarreal Holdings ay nakatayo doon. Inaapi-api ang kaniyang future mother-in-law. Ang manager ng bangko naman ay tumakbo papunta sa kanila.
Ma'am, sandali lang po. May system error po talaga. Aayusin po namin. At Ma'am Silvana, siya po palang ina ni Sir Ethan. Ngunit huli na ang lahat. Tiningnan ni Doña Leticia ang manager. Huwag mo akong tawagin, iho. Aalis na lang kami. Huwag mong sabihin kay Ethan ang nangyari. Huwag na huwag. At kinaladkad ni Doña Leticia si Lyra palabas ng bangko. Iniwan si Silvana sa gitna ng kaguluhan. Paglabas sila at pagpasok sa old sedan, niyakap ni Doña Leticia si Lyra. Salamat anak, sa tapang mo. Umiiyak ka matanda, hindi sa hiya, kundi sa pagkadurog ng puso na ang kanyang anak ay magpapakasal sa isang babaeng may ganitong uri ng ugali. Samantala, sa loob ng bangko, tulala si Silvana. Bago tuluyang hindi mapahiya si Silvana, na medyo natauhan, ay ngumiti ng fake. Huwag mo namang isipin yan, manager. Mga client na naghahanap ng gulo. Kailangan niyang malaman kung anong eksakto nangyari. At hindi na kailangan ni Ethan pa na malaman ito ang nangyari. Pero hindi alam na Silvana, ang mga pangyayari sa bangko ay alam na ni Ethan. May nag-report ng insidente at sa ngayon, papunta na si Ethan sa Golden Reserve Bank. Bago pa makalabas ang bangko sila Doña Leticia at Lyra, si Ethan ay nakita ang mga pangyayari. Hindi man buo, pero sapat na para harapin si Silvana. Matapos sa umalis sila Doña Leticia at Lyra sa Golden Reserve Bank, siya namang dumating si Ethan Villarreal sa gitna ng lobby. Napapalibutan ng confusion at nagbabantang katahimikan. Ang kanyang ekspresyon ay blank, ngunit sa loob ay nagbabaga ang galit. Ang mga huling salita ni Silvana, ang pagtulak niya kay Lyra, at ang malinaw na pagtawag sa kanyang ina bilang magnanakaw ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip. Ethan, ano na? Honey, andito ka na pala. Tanong ni Silvana, napilit na binabalik ang normal na daloy ng sitwasyon. Nabalitaan ko may nangyari dito kanina. Tanong ni Ethan sa fiancé. Yun ba? Wala yun. Hayaan mo na mga low-class people na yon. Ang importante, nandito ka. May schedule pa tayo sa wedding planner? Hindi naman kumibo si Ethan. Tinignan niya ang manager ng bangko. Gusto ko ng copy ng CCTV footage ng eksenang yon. Ngayon na. Ethan, honey, please. Pagmamakaawa ni Silvana. Hinawakan ang braso ni Ethan. Huwag ka na gumawa ng drama. Simple misunderstanding lang yon. You know naman, ang mga maids at old ladies minsan overreacting. I said now. Ulit pa ni Ethan. Ang kanyang boses ay naging mas matigas at authoritative. Ang manager na alam ang posisyon ni Ethan sa Villarreal Holdings na may malaking investment sa bangko ay hindi na nag-atubili. Sige po sir, ihahanda ko na po agad. Mabilis sa sinabi naman ng manager na tiningnan ng masama si Silvana at ang teller na si Miss Reyes. Habang naghihintay si Ethan, lumabas siya sa bangko at nagpa siyang hindi na muna umuwi. Ayaw niyang harapin ang ina hanggat hindi niya nakikita ang buong katotohanan. Sa kabilang dako, ang kaguluhan ay hindi lamang sa loob ng bangko naganap. Sa parehong oras ng insidente, may isang customer na nagngangalang Nico, isang freelancer na may passion sa social media content, ay nasa likod ni na Doña Leticia at Lyra. Nakita niya ang buong eksena, mula sa pagtawag ng teller na walang balance si Doña Leticia, hanggang sa pagpasok ni Silvana at ang pagtulak nito kay Lyra. Sa simula, nagulat si Nico. Ngunit nang marinig niya ang haughty na statement ng Silvana, "Security, paalisin niyo ang dalawang yan. Baka magnakaw pa." Habang tinutulak si Lyra, nagdesisyon si Miko na itala ang pangyayari gamit ang kanyang phone. In-upload ni Miko ang video sa kanyang platform kasama ang caption, "Aroganteng mayaman, pinahiya ang matanda at katulong sa bangko. Walang respeto sa dignidad." Dahil sa raw emotion at sa clear na pagpapakita ng kawalang galang sa isang matanda at sa isang hardworking na katulong, ang video ay mabilis na nag-viral. Sa loob ng ilang oras, trending na ito sa Pilipinas. Umabot na sa libo-libong views at shares. Hating gabi na nang makarating ang video kay Ethan. Nasa opisina siya at nagre-repaso ng mga dokumento. Hindi pa rin makalimutan
ang huling tingin ng kanyang ina habang umaalis kasama si Lyra. Ang CCTV footage mula sa bangko ay naisend na sa kanyang encrypted email. Ngunit hindi niya pa ito binubuksan. Isang alert mula sa kanyang PR team ang tumunog sa kanyang phone. Sir Ethan, may isang viral video po na kailangan ninyong makita. Posible makaapekto ito sa pamilya, lalo na kay Ma'am Salvana. Pinindot ni Ethan ang link na ipinadala. Nang makita niya ang video, nanlamig ang buong katawan niya. Blurry and quality at shaky ang angle. Pero malinaw na makikita ang buong insidente. Nariyan si Miss Reyes, ang teller na nagsasabing walang pera si Doña Leticia. Nariyan si Lyra, na matapang na nagtatanggol sa matanda. At nandoon sa Salvana, ang kanyang piercing na boses, ang kanyang contemptuous na tawa, ang mga salita niya. Aba, nagtatanggol pa ang katulong sa kapwa pulube. Nakakatawa ka. At ang crucial na linya, security, paalisin nga ang dalawang yan, baka magnakaw pa. Pinagmasa ni Ethan ang mukha ng matandang babae. Ang simpleng blouse at denim skirt. Ito ang signature look ni Doña Leticia kapag gusto niyang maging incognito. Ang shock ay unti-unting napalitan ng isang mapait na realization. Hindi ito misunderstanding. Hindi lang ito misrecognition. Ito ay deliberate humiliation. Alam niyang kahit hindi perpektong clear ang video, may ideya si Salvana kung sino ang matandang babae. Lalo na nang makita niya si Lyra na housemaid nila. Ngunit pinili niyang basusin ito. Ginamit ang sitwasyon para ipakita ang kanyang pagka-superior. Nanlamig si Ethan, pero nang makita niyang eksena kung saan tinulak na Salvana si Lyra papunta sa guard, naglabasan ang lahat ng red flags na matagal niya nang pinipigilan. Ipinost niya ang video at tinignan ng face ang matanda. Ang kanyang ina. Umiiyak si Doña Leticia, ang luha ng kanyang ina. Ang babaeng nagtatag ng Villarwell Holdings. Ang babaeng itinuro sa kanya ang value ng dignity ay pinawi ng cheap arrogance ang kanyang fiancé. Huminga ng malalim si Ethan. Nang makumpirma niya na ang babae sa video ay si Doña Leticia, isang malamig at matinding galit ang pumuno sa kanyang sistema. Hindi ito galit na sumisigaw. Ito ay galit na nagpaplano. Hindi ko ipapakasal ang sarili ko sa isang ahas. Ang matigas sa desisyon ni Ethan. Isinara ng video at binuksan ng CCTV footage na ipinadala ng manager. Dito, mas malinaw ang lahat. Ang pagmamaliit ng teller at ang contempt ng Salvana. Ang full audio ay nagpakita ng tindi ng pang-iinsulto. Biglang may tumawag si Salvana. Honey, nakita mo ba yung viral video? Oh my God, ang gossip! Napakabait ko pa nga sa dalawang scammer na yun eh. Sana hindi na malink sa atin, ano? Sabi pa na Salvana, na tila hindi alam na alam ni Ethan ang katotohanan. Huwag ka mag-alala, Salvana. Ang boses ni Ethan ay kalmado at halos deceivingly soft. Wala namang nag-link sa'yo. Wala pa. Good, sabi ko naman sa'yo, diba? Tuwang-tuwa si Salvana. Pero Salvana, patuloy pa ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa video ng kanyang umiiyak na ina. May kailangan tayong pag-usapan. Soon. Pero bukas may uunahin lang ako. Hindi niya na inaksaya ang oras kay Salvana. Ang kailangan niya ngayon ay ang kanyang ina at si Lyra. Kailangan niyang malaman kung bakit hindi sila nagsalita. Sinara ni Ethan ang kanyang laptop. Ang desisyon ay naitanim na. Ngayon, oras na para sa plano ng kanyang ganti. Isang ganti na magpapakita sa lahat kung ano ang tunay na halaga ng respeto at kung sino ang tunay na mayaman. Binalot ang malamig na galit at matinding pagsisisi si Ethan Villarwell habang nagmamaneho siya patungo sa ancestral home ng mga Villarwell. Ang kanyang isip ay parang naghahalo-halo. Ang audio na Salvana na tumatawa, ang image ni Doña Leticia na yumuyuko sa hiya, at ang tapang ni Lyra habang tinutulak siya. Ang bawat ring ng tawag mula kay Salvana ay sinasadyang binaliwala ni Ethan. Hindi siya handa na marinig ang scripted excuses na to. Ang unang taong kailangan niyang harapin ay ang taong pinakaminahal at pinakamalaki ang kasalanan niya,
ang kanyang ina. Nung pumasok siya sa malaking gate ng lumang bahay, naramdaman niya ang matinding kaibahan nito sa mundo ng corporate glamour na kanyang pinamumunuan. Ang ancestral home ay tahimik. May malalaking puno at may ambience ng kapayapaan na sinadyang ingatan ni Doña Leticia. Ito ang kanyang sanctuary. At dito sa bahay na walang pagkukunwari, naroon ang kanyang ina. Nakita niya si Doña Leticia sa veranda. Nakaupo sa isang lumang rocking chair. Nagbabasa ng isang aklat na may worn-out cover. Katabi niya si Lira na naglilinis ng mga halaman. Nang makita siya ay agad na tumayo si Lira at yumuko. Mabilis na pumasok sa loob. Si Doña Leticia ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata niya na palaging puno ng init, ngayon ay puno ng bloom. Ngunit may relief din dahil nakita niya ang kanyang anak. Ethan, anak. Sabi ni Doña Leticia, ang boses ay mahina. Itinabi niya ang kalat. Hindi na nagsalita si Ethan. Lumapit siya dahan-dahan at ang nasa harap na siya ng kanyang ina, lumuhod siya sa harap ng rocking chair at niyakap ito ng mahigpit. Ito ay isang yakap na puno ng pagsisisi, pagmamahal at silent apology. Ma, patawarin mo ako. Bulong niya. Halos hindi niya na marinig ang sariling boses. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang mapunta sa ganitong sitwasyon. Patawarin mo ako dahil hindi ko nakita ang tunay na ugali niya. Niyakap ni Doña Leticia ang kanyang anak. Naramdaman niya ang bigat ng mundo sa balikat ni Ethan. Ang luha na pinipigilan niya mula pa kahapon ay tuluyan ng umagos. Niyakap niya si Ethan hindi bilang CEO ng Villarreal Holdings, kundi bilang ang kanyang munting anak na nagkamali. Alam kong hindi mo kasalanan, anak. Pabulong na sagot ni Doña Leticia. Ang puso mo'y busilak. Sadyang bulag ka lang sa pag-ibig. Ngunit ang sakit na nararamdaman ni Doña Leticia ay mas malalim kesa sa simpleng hiya. Bumitaw siya sa yakap at hinawakan ang mukha ng kanyang anak. Napanood mo ba ang video, Ethan? Tanong niya. Tumango si Ethan. Opo ma, napanood ko. Ang buong video. Ang pambabastos niya. Ang pang-aapi kay Lira. Ang pagtawag niya sa inyo ng scammer. Ang salitang iyon ay parang dagger sa dibdib ni Ethan. Isang matinding hikbi ang kumawala kay Doña Leticia. Hindi naman ang skandal ang masakit, anak. Sanay na ako sa mga ganitong bagay. Ang masakit ay ang alam kong kilala ko ni Silvana. Nakita niya ang pananamit ko at sadyang pinili niyang ipahiya ako sa harapan ng lahat kasi alam niya hindi ako lalaban at alam niya hindi ko sisirain ang pangalan mo. Ang pag-amin na iyon ay nagpabigat lalo sa dibdib ni Ethan. Sinadya, intentional. Mas lalong umigting ang galit niya kay Silvana. Ngunit lalo ring lumaki ang kanyang kasalanan sa ina. At isa pa anak, patuloy ni Doña Leticia habang pinupunasan ng luha. Hindi ko masisisi si Silvana sa paghusga sa panlabas sa anyo ko. Ako may gusto na mamuhay ng simple. Pero ang paraan niya, ang pagtrato sa mga tao, ang pagtulak niya kay Lira na itinuturing ko ng anak, ang pagiging mapagmataas niya sa lahat ng empleyado. Hindi siya karapat-dapat na maging Villarreal. Umiling naman si Doña Leticia. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang dignity ng isang dating reyna ng negosyo ay bumalik. Anak, ayokong sirain ang kasal mo. Pero kung ganitong klaseng babae ang mapapangasawa mo, mas pipiliin kong mawala na lang. Ang huling linyang iyon ay parang bullet na tumama sa puso ni Ethan. Ang pagmamahal at paggalang niya sa kanyang ina ay higit pa sa anumang halaga. Kabilang na ang kanyang kasal. Ang kanyang ina ay nagpapahiwatig na mas gugustuhin pa niyang itakwil ang sarili niyang anak kaysa tanggapin si Silvana bilang manugang. Iyon ang naging turning point para kay Ethan. Wala nang pagdududa. Ang desisyon ay naging absolute. Tinignan ni Ethan ang kanyang ina at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang malamig na kalmado na mas nakakatakot kesa sa galit. Hindi mangyayari yon, ma. Sabi ni Ethan, ang kanyang boses ay may pangako. Hindi ka mawawala. Ako ang aalis sa sitwasyong to at tinitiyak ko sa inyo, hindi niyo siya magiging manugang. Kailanman.
Huminga ng malalim si Ethan at tumayo. Patawarin mo ako, ma. Pero kailangan ko umalis. Hindi ko na muna siya kakausapin. Pero may mas malaking plano ako kesa sa simpleng pag-cancel lang ng kasal. Anong plano mo naman, anak? Tanong ni Doña Leticia, nag-aalala. Ngumiti naman si Ethan pero walang init ang ngiti. Ito ay isang vengeful smile. Isang plano na magpapakita sa buong mundo kung sino ang tunay na mayayaman at kung sino ang pulube sa dignity at respeto. Alam ni Doña Leticia na hindi niya mapipigilan ang kanyang anak. Ngunit ngayon, wala na siyang takot. Ang kanyang anak ay nasa panig ng tama. Bago umalis si Ethan, muli siyang niyakap. Ang pagyakap na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas para simulan ang kanyang dakilang gante. Umalis si Ethan sa ancestral home. Ang kanyang isip ay parang military general na gumagawa ng strategy. Si Silvana naman ay naghihintay ng explanation. Ngunit ang makukuha niya ay ang shock ng kanyang buhay. Hindi pa niya ipinapakita ang kanyang galit. Ito ay gagamitin niya sa pinakatamang oras. Ang show ay kailangan munang magsimula. Nang umalis si Ethan sa tahanan ng kanyang ina, hindi niya na inisip ang anumang bagay na may kinalaman sa Villarreal Holdings. Sa kanyang posisyon bilang CEO o sa kayamanang pinagtatrabahuhan niya, ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na galit na kumikislap sa kanyang mga mata. Galit na pinaghalong pag-ibig sa ina, pagkasaklam sa pagkukunwari ng fiancé, at matinding puot sa sarili dahil sa pagpili niya kay Silvana. Hindi siya umuwi kaagad sa kondo na pinagsasaluhan nila ni Silvana. Dumaan muna siya sa tahimik na corner ng isang high-rise building, kung saan kitang-kita ang buong syudad. Nagpadala siya ng sunod-sunod na instruction sa kanyang security team at media consultant. Hindi ito meeting o press release lang. Ito ay magiging public execution ng relasyon niya kay Silvana at kailangan itong maging flawless at unforgettable. Gabi na dumating si Ethan sa kanilang penthouse. Nakita niya si Silvana nakaupo sa sala. Nagpe-pedicure habang nakikipag-video call sa isa sa mga socialite friends. Agad itong binaba ang tawag na makita si Ethan. "Sweetheart, saan ka galing? Akala ko hindi ka na uuwi," sabi ni Silvana at ang boses ay matamis at puno ng pag-aakit. Lumapit ito kay Ethan. Ngunit tanging malamig na ngiti lamang ang isinukli niya. "May pinuntahan lang akong mahalaga," sagot ni Ethan. Ang boses ay formal at walang emosyon. Ito ang ugaling nakasanayan ni Silvana kapag business-related ang pinag-uusapan. Kaya, hindi siya naghinala. Inilabas ni Ethan ay isang maliit na itim na box mula sa kanyang bulsa. Hindi ito alahas, kundi isang limited edition na scarf na matagal nang gusto ni Silvana. Inabot niya ito. "Para saan yan?" tanong ni Silvana na nagtataka. "Para sa sorpresa natin bukas," sagot ni Ethan. Lumakas ang tibok ng puso ni Silvana. Ito na sigurong engagement celebration na matagal niya nang hinihintay. "Magsuot ka ng maganda bukas, Silvana. Yung pinakabongga at pinaka-eleganteng damit mo." Patuloy pa ni Ethan. Lalo pang lumalamig ang boses niya. "Magkita tayo sa bangko bukas. May malaki akong sorpresa doon." Nagliwanag ang mukha ni Silvana. "Sa bangko? Oh my God, Ethan. Ilalagay mo na ako sa listahan ng mga authorized user at gagawin mo na akong co-owner ng main account mo? O baka doon mo i-anunsyo ang engagement natin sa lahat ng mga business partner?" Hinarap niya si Ethan, puno ng sigla. "Sige, sisiguraduhin ko magiging headline ako ng lahat ng society pages." Hindi man lang kumurap si Ethan. "Gawin mo ang nararapat, Silvana. Gusto ko makita ng lahat kung gaano kang ka-elegant at kayaman." Ang bawat salita ni Ethan ay parang knife na itinutusok sa kanyang sarili. Ngunit alam niyang kailangan ito. Ang mas matindi, ang pagbagsak na Silvana. Mas matuto siya ng leksyon. Pagkaalis ni Ethan papuntang silid tulugan, agad na tinawagan ni Silvana ang kanyang stylist at makeup artist.
Hindi niya napansin ang kakaibang kislap ng mga mata ni Ethan. Hindi iyon paghanga o pagmamahal, kundi ang kalamigang galit ng isang anak na nasugatan. Kinabukasan, maaga pa lamang at ang penthouse ay abala na. Si Silvana ay naghahanda ng bonggang-bongga. Nagsuot siya ng isang haute couture gown na tinerohan ng diamond at sapphire na set na mas mahal pa sa kinabuhayan ng maraming tao. Ang bawat detail ay perpekto, mula sa buhok niya hanggang sa designer shoes. Perfect! Wala na makakatalo sa akin. Bukas, ako ng reyna ng Villarreal Holdings. Bulong na Silvana sa kanyang sarili habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Hindi niya alam na ang elegance sa pinagmamalaki niya ay ang stage costume para sa pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay. Ang araw na iyon ay hindi magiging simula ng kanyang fairy tale, kundi ang katapusan ng kanyang kasakiman. Ang kanyang pagpapaganda ay lalo lang nagbigay diin sa kanyang masamang ugali. Ang umaga ay sumikat ng walang bahid ng ulap. Perpekto para sa sino mang nagpaplano ng maging headline ng araw. Tulad ni Silvana, dumating siya sa Golden Reserve Bank na kasosyo ng Villarreal Bank and Trust, ang pangunahing sangay ng kumpanya. Sakay ng luxury sedan sa driver mismo na si Ethan ang nagmamaneho. Suot ang kanyang haute couture gown, kumikinang ang bawat diamond na nakasabit sa kanyang leeg, at may ngiti siya sa labi na hindi man lang umaabot sa kanyang mga mata. Sa isip niya, ito na ang coronation niya bilang future First Lady ng Villarreal Empire. Ngunit may kakaiba ng mararamdaman sa Silvana pagpasok pa lang sa bangko. Hindi ito ang karaniwang tahimik at formal na lobby na puno ng mga nagdedeposito. Ang lugar ay masikip sa mga empleyado na nakatayo. Pero inakala ni Silvana na media ito na inimbitahan ni Ethan para sa kanilang engagement announcement. Oh, sweetheart, ang dami namang press. Hindi mo naman sinabi sa akin ito ang venue. Bulong na Silvana kay Ethan na seryosong-seryoso ang mukha habang inaalalayan siya papasok. Hindi sila press, Silvana. Sila ang mga taong kailangan mong makita. Malamig na sagot ni Ethan. Dinala ni Ethan sa Silvana sa gitna ng lobby, sa tapat mismo ng teller station kung saan naganap ang insidente. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang bank manager na si Mr. Flores na nag-aayos ng gulo noong nakaraang linggo ay nakatayo sa likod ng isang malaking screen na nakahanda. Sa sulok ng silid, nakita ni Silvana si Doña Leticia. Nakasuot ito ng isang simpleng beige na dress at tila walang alahas. Pero nakatayo ng tuwid at may dignidad. Sa tabi niya naman ay si Lira na nakayuko ang ulo. Nagkunwari si Silvana na hindi niya nakita ang dalawa at tumuon sa kamera ni Ethan. Good morning everyone. Nagsalita si Ethan gamit ang isang mikropono. Ang boses niya ay malakas at malinaw pero walang init. Maraming salamat sa pagtitipon. Gaya ng nakita ninyo, kasama ko ang aking fiancé, si Silvana Chua. Iniimbitahan ko kayo rito dahil may mahalaga akong ipapakita. Tinitigan ni Silvana si Ethan. Nagtataka dahil hindi pa niya sinusuot ang mic o binibigyan ng pagkakataong magsalita. Noong nakaraang linggo, may naganap na insidente dito sa bangko. Isang babae na tinawag na scammer at pulube ang pinahiya at hinusgahan batay sa kanyang pananamit. Ang pangyayaring ito ay naging viral at nagdulot ng malaking pinsala, hindi lamang sa imahe ng aming bangko, kundi pati na rin sa puso ng taong pinahiya. Lalong nagtaka si Silvana. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding kaba. Sweetheart, anong pinagsasasabi mo? Bakit tayo nagfo-focus sa drama ng scammer? Bulong niya at pilit nang umingiti sa kamera. Hindi naman pinansin ni Ethan ang bulong na Silvana. Hindi ko kailanman inakala na ang babaeng pinili kong mapangasawa ay magiging sanhe ng ganitong klaseng kahihiyan. Mr. Flores, maaari mo bang i-play ang footage? Biglang lumiwanag ang malaking screen sa likod ni Ethan. Ang CCTV footage ay nag-play, tahimik at malinaw. Kitang-kita ang pagpasok ni Doña Leticia at Lira, ang pagkagulat ng teller, at ang pagkasira ng system.
Pagkatapos, biglang dumating sa Silvana. Nakatingin sa ina ni Ethan ng may pagkasuklam. Habang umaandar ang video, maririnig ang audio na clear at malakas sa speakers ng bangko. Si Silvana sa footage. "Huwag niyo nang sayangin ang oras ko. Mga ganitong itsura siguradong scammer. Hindi na-recognize dahil sa suot." Si Lyra naman sa footage. "Hindi mo alam kung sinong pinapahiya mo." Ang huling scene ng footage ay ang pagtulak na Silvana kay Lyra, ang pagyuko ni Doña Leticia, at ang pagmamadaling pag-alis ng dalawa. Ang bangko ay tahimik. Wala ni isang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang nagkakagulong hininga ni Silvana. Ang kanyang mukha na kanina'y punong-puno ng glamour at makeup ay unti-unting namumutla. Nanginginig ang kanyang labi. Hindi ako yan, Ethan. Kamukha ko lang yan. That's edited." Pabulong niyang sabi. Pilit na umaalis sa pagkakahawak ni Ethan. Ngunit mahigpit si Ethan. Humakbang siya palayo sa screen at humarap sa mga camera crew na ngayon ay nagpipicture na ng reaction na Silvana. Ang babaeng pinahiya ni Silvana Chua dito sa loob ng bangko. Pinahiya at tinawag na scammer dahil sa simpleng pananamit. Huminto siya tumuro sa sulok kung saan nakatayo si Doña Leticia. Siya ang aking ina, si Doña Leticia Villaruel, ang may-ari at nagtatag ng Villaruel Holdings. Lumikha ito ng matinding ingay sa lobby. Ang mga staff ay nagbulungan at ang mga kamera ay nag-flash ng sabay-sabay. Hinarap ni Ethan sa Silvana. Ang mga mata ay ice cold. "Ang scarf na binigay ko sa'yo kagabi, Silvana? Hindi iyon regalo para sa engagement. Iyon ang bayad mo sa serbisyo ng pagpapaganda mo. Dahil hindi mo na ito magagamit pa. Ang bangko na ito ay hindi na ang venue ng iyong tagumpay. Ito ang stage ng iyong pagbagsak." Pagkatapos tumingin si Ethan sa kanyang ina, si Doña Leticia ay tahimik na nakangiti. Ang mga mata ay puno ng luha. Sa sandaling iyon, alam na ni Silvana na hindi na siya mananalo. Ang kanyang pagmamalaki ay naging abo at ang kanyang gante ay hindi pa tapos. Nang matapos ang CCTV footage na nagpapakita ng kalupitan ni Silvana, ang lobby ng Villaruel Bank and Trust ay napuno ng matinding katahimikan na sinundan ng mga bulong at matitinding hiyawan. Si Silvana na kanina ay punong-puno ng confidence, ngayon ay nanginginig na parang dahon. Ang kanyang designer gown ay tila damit ng kahihiyan. Ngunit hindi pa tapos ang gante ni Ethan. Hinarap niya ang mga kamera at ang mga mamamahayag na inimbitahan niya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig, ngunit may matinding apoy ng paninindigan sa kanyang boses. "Hayaan ninyong maging malinaw ito sa lahat." Nagsimula si Ethan. "Sa loob ng maraming taon, pinalaki ako ng aking ina, si Doña Leticia Villaruel, na may pagpapahalaga sa simpleng pamumuhay, kabaitan at paggalang. Sa kabila ng lahat ng yaman namin, pinili niya ang pagiging mapagpakumbaba." Lumingon siya sa kanyang ina na tahimik naman nakatayo. Ang babae sa video, ang tinawag na Silvana na scammer, pulube at magnanakaw dahil sa kanyang pananamit, siya ang nagbigay sa akin ng lahat. Siya ang may-ari ng buong Villaruel Holdings. At siya ang dahilan kung bakit ako narito ngayon bilang inyong CEO. Tiningnan ni Silvana ang kanyang ina, puno ng pagtataka at takot. Ang bawat salita ni Ethan ay tila martilyo na tumatama sa kanyang ego. Hindi niya inakala na ang inakala niya simpleng matandang babae ay ang pinakamayamang babae pala sa kanilang circle. Lalo siyang napahiya dahil sa kanyang pagkukunwari na hindi niya ito kilala. "At ikaw, Silvana?" Tumindi ang tingin ni Ethan. "Ang pag-iisip na kaya mong maging reyna ng isang imperyo na itinatag sa katapatan at paggalang, habang wala ka namang kakayahang igalang ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, ay isang insulto." Kinuha ni Ethan ang mikropono at inangat ito. Tinitigan ang lahat ng naroon. "Nawalan ako ng gana sa iyong kayamanan at karangyaan, Silvana.
Ang haute couture at ang diamonds ay hindi kailanman matutumbasan ang halaga ng respeto, ng kabaitan, at ng puso na handang ipagtanggol ang tama. Iyon ang pambihirang ganti. Sabi ni Ethan halos pabulong ngunit narinig ng lahat sa pamamagitan ng speakers. Hindi ko kailangang magigante sa pamamagitan ng pera. Ang aking paghihigante ay ang pagpapakita sa buong mundo na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa nakikita ng mata. Nagsimulang umiyak sa Salvana, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagkawala ng kayamanan. Sinubukan niyang lumapit kay Ethan. Ethan, please, I apologize. I don't know it was your mother. Pabigyan mo pa ako, I can fix this. Mahinaon siyang itinulak ni Ethan palayo. Huwag mo akong kausapin, Salvana. Ang paghingi mo ng tawad ay hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa material loss na mararamdaman mo. Pero ang kahihiyan na ipinaramdam mo sa aking ina ay priceless at hindi iyon mababayaran ng apology mo. Lumingon si Ethan sa direksyon ni Lyra na nakayuko at nakikinig. Ang tingin niya ay biglang lumambot. Nakita niya kung paano sinubukan ni Lyra na protektahan ang kanyang ina. Gaano man itong mahiyain at tahimik. Nakita niya ang true gold na binanggit ni Lyra sa kanyang ina noon. Ngayon, handa na si Ethan para sa final move na magwawakas sa lahat ng koneksyon niya kay Salvana at magbubukas ang pinto sa bagong pag-asa. Ang pambihirang gantimpala ay nalalapit na. Sa harap ng daan-daang pares ng mata, camera flashes at mga nagbubulungan, tinitigan ni Ethan sa Salvana. Ang dating init ng kanyang mga tingin ay napalitan ng glacial indifference. Ang buong bangko ay naghihintay sa huling act ng drama na magpapasabog sa lahat. Salvana Chua, malamig na sabi ni Ethan, sapat na malakas para marinig ng lahat, lalo na ng media. Sa harap ng media, ng mga empleyado ng Villarwell, at lalo na sa harap ng aking ina. Inaanunsyo ko, kinakansela ko ang ating kasal. Biglang tumulo ang luha ni Salvana, ngunit hindi iyon luha ng pagsisisi o hiya, kundi luha ng matinding galit at pagkawala ng power. Nagsimula siyang sumigaw, tila nawala sa sarili. Ethan, hindi mo ito magagawa. Our contracts, ang social standing natin, this will ruin mine. It's all a mistake. Baka nalilimutan mo na ang wedding planner natin ay internationally renowned. Tinititigan lang siya ni Ethan. Ang kanyang mukha ay bato, hindi man lang nagpapakita ng kahit kaunting awa. Ang pagkakamali ay ang pagpili ko sa iyo, Salvana. Putol ni Ethan, hindi nag-iiba ang emosyon. Pinili ko ang packaging kaysa sa nalalaman. Pinili ko ang status kaysa sa substance. Ngunit binuksan ng aking ina ang aking mga mata. Humarap si Ethan sa media. Ang tensyon ay humihipo sa bawat sulok ng silid. Nag-aabang ang lahat sa susunod na sasabihin ng bilyonaryo. Ang pamilyang Villarwell ay tinatag hindi sa kayamanan, kundi sa paggalang at katapatan. Kaya't ang babaeng pakakasalan ko ay hindi ang taong marunong magsuot ng diamonds, kundi ang taong marunong rumespeto sa aking ina at magpakita ng tunay na puso. Hindi ko kailangan ng reyna sa socialite world. Kailangan ko ng reyna sa tahanan na may moral integrity. Ang mga empleyado ng bangko na nakasaksi sa pang-aapi at ngayon ay saksi rin sa gante ni Ethan ay nagsimulang pumalakpak ng mahina na mabilis namang lumakas hanggang sa naging standing ovation. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Lyra na nakatayo malapit kay Doña Leticia. Si Lyra ay nakayuko pa rin. Umiiyak dahil sa drama na kanyang nasaksihan. Hindi niya inakala na ang buong show pala ay para lang sa kanila, para sa katotohanan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ni Doña Leticia. Tila hindi pa rin siya makapaniwala. Lyra, tawag ni Ethan at ang boses ay lumambot. Puno ng damdamin at paggalang. Lumuhod siya sa harap ni Lyra. Ang ginintiang sikat ng araw na tumatama sa atrium ay tila bumasbas sa kanila. Nagulat naman ang lahat.
lalo na sa Salvana na sumisigaw ng, "No! This is a joke, Ethan!" Habang pilit na inaabot si Ethan. "Lyra," ulit ni Ethan. Inabot ang kamay ni Lyra. "Hindi mo ko kinilala bilang CEO o bilang millionaire. Kinilala mo ko bilang anak ng babaeng pinagsilbihan mo ng tapat. Ipinagtanggol mo ang aking ina ng walang pag-aalinlangan. Iyan ang pag-ibig, Lyra. Ang pag-ibig na walang price tag. Ang halaga na hindi matutumbasan ng Villarreal Holdings." Inilabas ni Ethan ang isang simpleng sing-sing. Hindi tulad ng mamahaling diamond na inihanda niya para kay Salvana, kundi isang sing-sing na may disenyong infinity na may single at pure pearl. Isang simbolo ng tapat at dalisay na pag-ibig. "Cancel our wedding, Salvana. I am marrying someone who truly knows how to respect my mother. My mom's maid, Lyra." Nagtilian ng mga tao. Ang media ay nagunahan sa pagkuha ng larawan ng proposal. Si Salvana ay tuluyang nawala ng kontrol. Sinipa ang silya at nagtatangkang habulin si Ethan. Ngunit pinigilan na ng mga security guard na dinala siya palabas sa gitna ng kanyang hysterical na pag-iyak. Si Lyra na nanginginig ay humarap kay Ethan. "Sir Ethan, hindi po ako nararapat. Katulong lang po ako. Baka po pinaglalaruan ninyo ako." Sabi niya na puno ng takot at pag-aalinlangan. Lumapit si Doña Leticia at hinawakan ng kamay ni Lyra. Ngumiti siya. Ang signature niyang EV watch ay sumilay sa kamera. Isang tahimik na pagpapatunay na ang lahat ng ito ay wasto. "Anak," sabi ni Doña Leticia kay Lyra, puno ng pagmamahal. "Ikaw ang karapat-dapat. Wala sa titulo ang pagkatao. Lyra, sa lahat ng yaman ko, ikaw ang pinakamatinding kayamanan. Ikaw ang nagpanatili ng dignidad namin." Isinuot ni Ethan ang singsing kay Lyra. Sa halip na palakpakan, narinig ang malakas na hiyawan ng kagalakan at pagtanggap mula sa mga empleyado ng bangko. Ang mga headline ng araw na yon ay hindi na tungkol sa yaman ni Ethan, kundi sa kanyang paninindigan at integridad. Ngayon, ang mundo ay magbabago na para kay Ethan at Lyra. Ang mansyon ng mga Villarreal ay tila isang malaking tahimik na kaharian matapos ang matinding gulo ng bangko. Ang araw na iyon ay nagdala ng scandal at revelation. At ngayon, ang aftermath ay humahantong sa tahimik na pagbabago. Nakauwi na sina Doña Leticia, Ethan at Lyra. Habang nag-iisa si Lyra sa kanyang dating kwarto, na ngayon ay tinawag ni Ethan na kanyang sariling silid, hindi pa rin siya makapaniwala. Ang singsing na may pearl sa kanyang daliri ay kumikinang sa liwanag. Isang tahimik ngunit pabigat na simbolo ng pangako. Hindi na siya isang katulong. Siya na ngayon ang fiancé ng CEO. Ang shift ay napakabilis, napakalaki at nakakakilabot. "Lyra, huwag mo masyadong isipin." Pag-alo ni Doña Leticia na pumasok sa silid. "Ang puso ng anak ko, kapag nagdesisyon, matibay yan. At tama ang desisyon niya." "Pero Doña Leticia, hindi po ako sanay." Bulong ni Lyra na nag-iwas ang tingin. "Para ho ako nangangarap at baka magising ako sa isang bangungot." Ngumiti naman si Doña Leticia. "Mula ngayon, Lyra, tawagin mo na akong Mama kung gusto mo. At huwag mong ikahiya ang pinagmulan mo. Ang pagkatao mo ang dahilan kung bakit siya nahulog sa'yo at hindi ang background mo. Sa bahay na to, ikaw ang magiging liwanag." Nang gabing iyon, matapos ang tahimik na hapunan, dinala ni Ethan si Lyra sa kanyang home office. Ito ang unang pagkakataon na sila ay nag-usap ng walang pagitan ng titulo ng amo at katulong. Ang silid ay puno ng mga aklat at charts ng stock market. Isang mundo na hindi niya alam. "Alam ko naguguluhan ka, Lyra," sinabi ni Ethan. Umupo sa tabi niya. "Ang nangyari kanina, hindi to spontaneous or impulse sa desisyon. Ito ay matagal ko nang pinag-isipan. Simula pa nung bata pa tayo, nakita ko kung paano mo pinoprotektahan si Mama at kung paano ka nagmamalasakit sa aming bahay hanggang ngayon." Tinitigan ni Lyra ang sahig. "Pero Sir Ethan, ang dami hong babaeng karapat-dapat sa inyo.
mga model, mga businesswoman. Hindi po ako magaling magsalita sa social gatherings o magsuot ng mamahaling damit. Huminga ng malalim si Ethan. Hinawakan niyang kamay ni Lyra. Ang kanyang hawak ay banayad ngunit matibay. Hindi ko kailangan ng dekorasyon sa aking tabi, Lyra. Kailangan ko ng partner na magpapaalala sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Ikaw, bagamat mahiyain, ay nagpakita ng kabutihan at katalinuhan na mas matimbang kaysa sa lahat ng business degrees sa mundo. Dito, nagsimulang makita ni Ethan ang lalim ng pagkatao ni Lyra. Sa mga sumunod na araw, hindi na siyang CEO na abala sa boardroom. Siya ay naging isang lalaking naghahanap ng koneksyon. Araw-araw sinasadya niyang samahan si Lyra. Isang hapon, nakita niya si Lyra na nagbabasa ng isang makapal na aklat tungkol sa world history. Nagtaka si Ethan. Nagbabasa ka ng ganyan? Akala ko mga romance novel lang ang gusto mo. Pero pa ni Ethan, ngumiti naman si Lyra. Hindi no, simula nang pinag-aaral ako ni Ma'am Leticia, nag-aaral ako ng palihim. Interesado po ako malaman kung paano nagbago ang mundo. Hindi po kasi lahat ng yaman ay nasa pera. Ang kaalaman po ay isa ring yaman. Nakita ni Ethan ang notebook ni Lyra. Puno ng detalyadong notes at mga ideya kung paanong i-improve ang garden o kaya i-manage ang kitchen staff ng mas efficient at humane na paraan. Ang management skill ni Lyra ay natural, matalino at may puso. Lyra, ang galing mo, bulong ni Ethan, humahanga. Dahil sa curiosity ni Ethan, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa mga topic na mas malalim. Tinalakay nila ang ekonomiya, ang ethics ng business at ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Sa bawat salita ni Lyra, napagtanto ni Ethan na hindi lang puso ang mayaman sa dalaga, kundi ang kanyang kaluluwa at katalinuhan ay kasing kinang ng pinakamahusay na diamond. Bawat oras na kasama niya si Lyra ay nagparamdam kay Ethan ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon kay Silvana. Kay Silvana, ang pag-ibig niya ay isang negosyo. Kay Lyra, isa'y tahimik at matapat na serbisyo. Napagtanto ni Ethan na ang pagpili kay Lyra ay hindi isang revenge, kundi ang tanging tamang desisyon. Isang gabi habang naglalakad sila sa hardin, inabot ni Ethan ang kamay ni Lyra. Hindi na ako magpapaliwanag sa mundo, Lyra. Ang mahalaga, ikaw at ako, at ang pamilya. Ituturing kitang reyna sa bahay na to, at ipapakita ko sa'yo na ang pag-ibig ko ay hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paghanga at paggalang. Si Lyra na tahimik ay may luha sa mata, tumango. Para sa kanya, ang ultimate wealth ay ang mahanap ang isang tao nakakita ng iyong tunay na halaga. Ano man ang iyong label sa lipunan, at si Ethan Villarreal ang taong iyon. Ang kahihiyan sa Golden Reserve Bank at Villarreal Bank and Trust ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Ngunit ang pagbagsak na Silvana Chua ay hindi nangangahulugan ng kanyang pag-urong. Ang socialite na minsan ay sanay sa limelight ngayon ay nababalutan ng matinding galit at desperasyon. Hindi niya matanggap na pinalitan siya ng isang simpleng katulong. Nagsimulang gumawa ng ingay si Silvana sa social media at sa mga gossip column. Gumamit siya ng mga koneksyon niya sa ilang tabloid at lifestyle publication para sirain ang reputasyon ni Ethan at Lyra. Ang tema ng kanyang propaganda ay simple. Ang Villarreal CEO naloko ng isang gold digger na katulong. Sinirang engagement dahil sa pagkapraning. Hindi pagbigyan yan, kundi awa. Ginagamit lang ni Ethan si Lyra para maging martyr sa mata ng publiko. Para matakpan ang sarili niyang mga kasalanan. Sigaw na Silvana sa isang exclusive interview. Ang kanyang luha ay calculated at dramatic. Nag-aalala si Lyra, hindi niya inaasahan ang ganitong katinding pag-atake. Ethan, baka tama sila. Baka hindi talaga ako dito karapat-dapat. Ang reputation mo nasisira. Nag-aalala lang sabi ni Lyra. Niyakap siya ni Ethan. Huwag ka mag-aalala, Lyra. Hindi guguho ang isang matatag na pundasyon dahil lang sa chismis. Ipinapangako ko na hindi ko hahayaan na masaktan ka pa. Hindi ako naghihigante lang. Pinoprotektahan lang kita. Handa na ako sa huling laban.
Dahil sa intelligence at foresight ni Ethan, inihanda niya na ang lahat. Alam niya na gaganti si Silvana, kaya naman, inutusan niya ang kanyang legal team at PR unit na maghanda ng final strike na lulutasin ang lahat ng pagdududa. Isang linggo pagkatapos ng skandal, habang umaabot sa peak ang black propaganda ni Silvana, lumabas ang isang breaking news sa lahat ng pangunahing broadcasting channel. Ito ay ang buong CCTV footage ng bangko na may audio. Hindi lamang ang video ng pagpapahiya ni Silvana ang ipinalabas, kundi pati na rin ang audio na malinaw na naririnig ang conversations ni Silvana sa kanyang staff bago ang insidente, kung saan ininsulto niya ang kanyang driver at assistant. Narinig din ang explicit na audio kung paano siya sinabihan ni Doña Leticia. "Umalis ka, amoy pulube. Hindi ka karapat-dapat na huminga ng aircon dito." At ang kanyang tawa pagkatapos. Ngunit ang pinakamatindi ay ang segment kung saan inamin ni Silvana sa kanyang kausap sa telepono na sinadya niyang magkunwari na hindi niya kilala si Doña Leticia upang lalo itong mapahiya. Ang kanyang malis at pagkukunwari ay hindi na maikakaila. Nagbago ang ihip ng hangin. Ang publiko na minsan ay nalilito, ngayon ay nagkakaisa sa galit laban kay Silvana. Ang dating socialite model ay naging instant villain. Nagsimulang umatras sa mga endorsement at sponsorship ni Silvana. Ang Villarreal Holdings ay naglabas ng official statement kasabay ng video na nagpapatunay sa kanyang mga core value. Ang Villarreal Holdings ay naniniwala sa integrity at respect. Ang pagpili ni Mr. Ethan Villarreal sa kanyang future wife ay sumasalamin sa mga halaga na iyan. Hindi siya nagpakasal sa status kundi sa puso at pagkatao. Ang bawat tao, anuman ang background, ay may dignity. Ang buong footage ay hindi lamang nagpatibay sa paninindigan ni Ethan, kundi nagpakita rin ng tunay na ugali ni Silvana sa likod ng kamera. Ang kanyang game ay tapos na. Sa mansyon, habang pinapanood nila ang news report, niyakap ni Ethan si Lira. "Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Ang katotohanan ay laging mananaig," sabi ni Ethan, ngunit alam ni Ethan na kailangan niyang magbigay ng huling pahayag para tuluyan ng isara ang kwento at protektahan si Lira bago sila ikasal. Sa loob ng ballroom ng Villarreal Tower, nagdaos si Ethan ng isang press conference na hindi formal na idineklara ng kanyang engagement kay Lira, kundi para ipagtanggol ang kanyang pinili. Ang atmosfera ay tense at puno ng pag-asa. Si Ethan na nakasuot ng simpleng suit ay tumayo sa podium, kalmado at matatag. Sa tabi niya si Doña Leticia, nakangiti at parangal. Sa kabilang banda si Lira nakasuot ng isang simpleng white dress na regalo ni Doña Leticia, mahiyain ngunit matapang na nakatingin sa harap. "Magandang hapon po," panimula ni Ethan. Ang kanyang tinig ay malinaw at authoritative. "Marami na po nangyari. Marami nang nasabi. Kaya nandito ako ngayon. Hindi bilang CEO ng Villarreal Holdings, kundi bilang isang anak at bilang isang lalaki na handang manindigan para sa integrity at pag-ibig." Direkta hinarap niya ang kamera at kasabay noon, hinarap rin niya ang lahat ng pagdududa, lalo na ang mga black propaganda ni Silvana. Tungkol sa viral video na lumabas, iisa lang po ang aking gustong ipaliwanag. Hindi ko pinili si Lira dahil sa awa. Pinili ko siya dahil siya ang nagmulat sa akin kung ano ang tunay na kayamanan, paggalang at puso. Nag-ingay ang mga reporter, nagtatanong ng details tungkol sa kasal at sa status ni Lira. Si Lira ay hindi lang isang maid. Siya ay naging anak ng aking ina. At ngayon, siya ang aking partner sa buhay. Walang titulong makakapagpalit sa halaga ng kaniyang pagkatao. Walang bank account ang makakatumbas sa kaniyang katapatan. Isang reporter nagtanong, "Sir Ethan, paano ninyo haharapin ang perception na kayo ay nagpapakasal sa isang babaeng galing sa low class? Hindi ba yan makakaapekto sa business?" Ngumiti naman si Ethan at ang ngiting iyon ay puno ng paghamak sa materialistic na kaisipan. Sa totoo lang, matagal ko nang kilala si Lira simula bata pa lang kami. Alam ko may gininto ang puso si Lira. Hindi ko man aminin, alam ko sa sarili ko na matagal ko siyang hinahangaan.
Ang Villarreal Holdings ay hindi nabubuhay sa class status. Nabubuhay kami sa trust at integrity. Ang taong walang paggalang sa kapwa, ano man ang suot niya, ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa pangalan ng Villarreal. Humarap siya kay Lyra. Hinawakan niya ang kamay nito sa harap ng lahat. Lyra, I am proud of you at pinapangako ko sa harap ng lahat na ang bawat pangarap na itinanim mo sa puso mo, tutuparin natin. Sa mga sandaling iyon, ang publiko na napuno ng pagod sa mga glamorous scandal ay nagbunyi. Ang social media ay bumaha ng mga mensahe ng suporta para sa bagong power couple na ito. Naging symbol si Lyra ng pag-asa para sa lahat ng ordinaryong tao. Napanood ni Silvana ang press conference mula sa kanyang condo unit. Kitang-kita niya ang pagmamahalan sa mata ni Ethan at Lyra. Wala na siyang magawa. Tuluyan ang nasira ang kanyang reputation at career. Ang kanyang huling pagtatangka ay naging mitsa ng kanyang tuluyang pagbagsak. He played me. He played us all. Bulong na Silvana sa kanyang sarili habang pinipindot niya ang remote at pinatay ang TV. Wala na siyang natira. Wala ng engagement. Walang business at wala ng dignidad. Bumalik si Ethan at Lyra sa mansyon. Sa tahimik na sandali, niyakap ni Lyra si Ethan. Maraming salamat sa ginawa mo. Sobrang tapang mo. Sabi ni Lyra na umiiyak. Yan ang dapat. Simula ngayon, wala nang itatago. Tanging pagmamahal na lang. Sagot naman ni Ethan. Huwag mo akong pasalamatan. Tinuturuan mo ako araw-araw kung paano maging totoo at masubuting tao. Ngayon, itutuloy na natin ang kasal. Isang simpleng kasal, tulad ng gusto mo. Ang kasal na Ethan at Lyra ay hindi dinao sa malaking cathedral o isang 5-star hotel. Sa halip, pinili nila ang isang simpleng seremonya sa gitna ng malawak at matahimik na hardin ng dating private estate ni Doña Leticia. Malayo sa ingay ng media at high society. Ito ang pangarap ni Lyra. Isang kasalang pure at genuine. Ang mga bisita ay hindi mga socialite o tycoon. Ang naroon ay mga taong minsan ang pinahiya. Ang mga empleyado ng Villarreal na sinasaksihan ng paninindigan ni Ethan, ang manager ng Villarreal Bank and Trust, ang security guard na nakasakse sa pangyayari, at syempre, si Doña Leticia, na ang ngiti ay mas radiant pa kesa sa araw. Si Lyra ay nakasuot ng isang simpleng face wedding gown na regalo ni Doña Leticia. Walang extravagant na diamond o mamahaling jewelry. Ang tanging alahas niya ay ang singsing na may pearl at ang kanyang ngiting puno ng pag-asa. Si Ethan sa kanyang linen suit ay nakatingin kay Lyra na para bang ito ang pinakamamahal niyang masterpiece. Nagsimula ang seremonya. Ang vows ni Ethan ay hindi tungkol sa promise ng kayamanan, kundi ng paggalang at dignity. Lyra, sabi ni Ethan hawak ang kamay ni Lyra. Kung hindi mo ipinakita sa akin kung gaano kasakit ang kawalang galang, mananatili akong bulag sa tunay na mahalaga. Hindi kita pinakasalan para maging trophy ko. Pinakasalan kita dahil ikaw ang tunay na legacy na gusto kong itatag para sa pangalan ng Villarreal. Ikaw ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang investment ay ang integrity ng iyong kaluluwa. Ang sagot ni Lyra ay simple ngunit taos-puso. Ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Ethan, ang gusto ko lang ay ang pagmamahal. At yan ang ibinigay mo. Wala akong maibibigay na yaman, pero ibibigay ko ang puso ko. Ang puso na minamahal ang pamilya mo at nire-respeto ang bawat tao. Nang palitan na nila ang ring, naramdaman ni Ethan ang pag-ibig na genuine, malalim at hindi nakabatay sa material world. Sa gitna ng seremonya, habang nag-aabot ng basbas, niyakap ni Doña Leticia si Lyra ng mahigpit. Ito ang highlight ng kasal, ang pagtanggap ng matriarch sa kanyang bagong malugang. Niyakap ni Doña Leticia si Lyra at sinabi, ang kanyang boses ay puno-puno ng pagmamahal. Salamat anak. Sa lahat ng yaman na hawak ng Villarreal, ikaw ang pinakamatinding kayamanan. Ang puso mo
ang tunay na ginto. Samantala, sa isang luxury condo, mag-isa naman si Silvana Chua. Wala na siyang staff, wala ng bodyguard at wala ng kanyang socialite status. Pinapanood niya ang live coverage ng kasal ni Ethan at Lyra sa isang maliit na laptop. Ang kanyang mata ay luhaan, hindi dahil sa love na nawala, kundi dahil sa power at opportunity na kaniyang sinayang. Nakita niya ang pure happiness sa mukha ni Ethan at Doña Leticia at lalo siyang napuno ng pagsisisi. Habang naglalakad si Ethan papalayo kasama si Lyra, binigkas ni Ethan ang huling salita na hindi malilimutan ni Silvana. Ang selyo ng kanyang revenge at life lesson. Ang paggalang sa magulang at kapwa, hindi kailanman naluluma. Ito ang tanging kayamanang nananatili. Napuno ang screen ng mga emoticon ng puso at well wishes. Si Silvana sa kanyang napakagarang kondo na hindi niya alam kung paanong babayaran ay tuluyang sumabog sa iyak. Ang kanyang salamin ay naging success sa kanyang pagbagsak. Isang paalala na ang lahat ng ganda at yaman ay walang silbi kung wala kang paggalang. Isang linggo pagkatapos ng kasal, nagbitiw si Ethan sa kanyang CEO position sa Villarreal Holdings at ibinigay ito sa trusted board member. At sa loob ng 2 taon, sinamahan niya si Lyra sa foundation na itinatag nila. Isang foundation na nagtuturo ng vocational skills at dignity sa mga kababaihan na nais maging independent. Sila ay naglakbay, nagturo at higit sa lahat, nagmahal. Ang pamilya Villarreal ay hindi nakilala bilang pamilya ng mga tycoon, kundi ang pamilya na nagpakita sa mundo na ang pinakamahalagang status symbol ay ang kabutihan ng puso. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.